Nagsisimula ang kwento sa batang si Sinbad, na nasaksihan ang malupit na sinapit ng kanyang ama si Badr, na pinagtulungan ng mga taga-nayon. Inakusahan nila si Badr ng pagpapabeya sa tungkulin sa gitna ng digmaan, kahit isa itong bayani na nawalan ng binti sa isang nakaraang labanan. Tinulak siya ng mga tao pabagsak sa lupa, at agad na tumakbo si Sinbad para tulungan ito. Sa halip na magalit, tumawa lang si Badr, na lalo pang nagpagalit sa mga taga-nayon. Ipinahayag ni Badr na wala siyang interes sa mga problema ng gobyerno at mas gusto niyang ituon ng pansin sa maliliit na bagay, tulad ng pag-inom ng beer kasama ang mga tropa at pagsunod sa kanyang Sigma male grind set. Sa halip na lamambat ang mga taga-nayon, lalong tumindi ang galit nila. Kinabukasan, dumating ang mga sundalo at kinaladkad si Badr patungo sa kapitan upang ipilit siyang muling sumali sa digmaan. Umiiyak si Sinbad habang pinipilit niyang pigilan sila, ngunit sinigawan siya at ang kanyang ina, si Ezra, ng kapitan na tumahimik. Nang tangkain ng mga sundalo na hulihin si Sinbad, sumigaw si Badr, "Huwag niyo siyang hawakan, kundi gagalawin ko ang pamilya niyo." Kahit isa na lang ang binti ni Badr, tumayo siya para ipagtanggol ang kanyang pamilya. Sa huli, sumang-ayon si Badr na sasama siya sa digmaan, ngunit sinabi niyang dapat maunawaan ng mga taga-nayon kung ano ang tunay na halaga ng sakripisyo. Hinubad niya ang kanyang balabal at ipinakita ang mga sugat mula sa labanan, ang kanyang nawawalang binti, at ang kanyang katawan na parang nililok mula sa Greek statue. "Handa pa ba kayong isakripisyo ang inyong mahal sa buhay para sa digmaan?" Tanong niya, tahimik na napatulala ang mga tao sa nakita. Ngunit kahit ganoon, iniutos pa rin ng kapitan na dalhin siya ng mga sundalo. Bago umalis, ngumiti si Badr kay Sinbad, sinabi niyang, "Lumaban ka tulad ng tunay na lalaki, palakasin mo ang katawan mo, at huwag mong hayaang mawalan ka ng binti, alam mo na kung bakit." Tumango si Sinbad, nauunawaan ang kanyang mensahe. Makalipas ang ilang buwan, may dumating na balita, hindi isang sulat kundi kabaong na walang laman, maliban sa espada ni Badr. Doon naunawaan ni Sinbad na hindi na muling babalik ang kanyang ama, at kung sakaling bumalik man, baka gumagapang na lang ito. Habang nagluluksa si Ezra, ipinangako ni Sinbad na mananatili ang mga aral ng kanyang ama sa puso niya. Isang araw, habang nasa itaas ng isang tore, nakita ni Sinbad ang isang grupo ng mga bandido na huminto sa isang karwahe at hinarang ang mga sakay nito. Nang tumanggi ang mga tao na ibigay ang kanilang gamit, dinukot ng mga bandido ang isang babae at isang bata. Sa sobrang takot, biglang naghandramang ang bata habang umiiyak ng walang malinaw na dahilan. Iniutos ng lider ng mga bandido na putulin ang mahahalagang bahagi ng katawan ng matandang lalaki upang takutin sila. Bigla nilang narinig si Sinbad na sumigaw mula sa tore, "Tigil!" Lumingon ang mga bandido at tinawanan siya, sinasabing umuwi na lang. Ngunit buong tapang niyang sinabi, "Hindi ako mapipigilan, tulad ng dagat." Tumalon si Sinbad mula sa tore at naghagis ng ladrilyo na may magnetic powers, na nagpasiksik sa isang matabang bandido sa pader. Sa ere, ginamit niya ang mukha ng isa pang bandido bilang trampoline at tumalon sa ibabaw ng karwahe. Nagpakitang gilas siya ng mga akrobatikong galaw na parang lumalabag sa batas ng pisika, o mas tamang sabihing sumusunod sa Bollywood physics. Sa ere, tinadyakan niya ang espada papunta sa lider ng mga bandido, at muntik na itong tamaan sa mukha. Kamukha tuloy ng lider ang isang dark elf mula sa Kuroino. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bandido, pinasalamatan si Sinbad ng mga taong iniligtas niya, ngunit ngumiti lang siya at sinabing binasa niya ang kanilang waves. Nagtanong siya kung bakit naglalakbay ang mga ito nang walang proteksyon, at nalaman niyang wala nang natitirang kalalakihan dahil lahat ay pinasali sa digmaan. Sa pagkakataong iyon, inalok ni Sinbad ang sarili niya bilang escort. Halos matuno naman ang mga babae sa kanyang alindog. Sinabi niya na sa dagat sila dadaan, kaya't bilang pasasalamat, binigyan siya ng mga sariwang prutas mula sa kanilang mga barrel. Ngunit nagulat sila nang makitang may natutulog na mage sa loob ng isa sa mga barrel. Agad itong nagising, nagpanik, at kinuha ang takip mula sa babae. "Huwag niyong bubuksan ito nang walang pahintulot," sigaw ng mage. Matapos ang lahat ng gulo, nagpatuloy ang mga babae sa kanilang paglalakbay. Samantala, sinundan si Sinbad ng Yunen, isang mahiwagang mage, na tila interesado sa susunod na hakbang ng batang bayani. Tinanong ni Sinbad si Yunen kung paano ito napadpad sa loob ng barrel. Inamin naman ni Yunen na gusto niya ang masisikip at madilim na lugar. Nagulat si Sinbad at sinabing, "Lalaki ka pala, akala ko babae ka." Nagtanong si Yunen kung okay lang bang manatili siya kasama ni Sinbad. Sumagot si Sinbad, natural lang na tulungan ang nangangailangan.
Pagdating nila sa bayan ni Sinbad, ang Tyson Village, sinalubong siya ng 2 bata at isang babae, na hindi si Mike Tyson. Tinanong ng babae kung nakahanap na siya ng trabaho sa pantalan. Sinabi ni Sinbad na wala pa, pero nagdala siya ng mga sariwang prutas mula sa kanyang biyahe at ipinakilala si Yunen, ang prutas na tao, na kasama niya. Ibinigay niya ang ilang prutas sa mga bata, iminungkahi ng babae na ibahagi niya ang mga prutas sa kanyang ina. Siniguro ni Sinbad na nagtabi na siya para sa kanyang ina at ipinagpalit ang ilan para makakuha ng mga halamang gamot. Habang naglalakad si Sinbad at Yunen sa nayon, binabati ni Sinbad ang mga taga roon, naglalaro kasama ang mga bata, at tumutulong sa mga gawaing bahay, kahit na wala talaga siyang alam sa mga ito. Napansin ni Yunen na malaki ang tiwala ng mga tao kay Sinbad. Nang makarating sila sa bahay, sinubukan ng ina ni Sinbad na batiin si Yunen, ngunit allergic siya sa mga taong katulad ni Yunen kaya't bigla siyang nag-ubo. Nataranta si Sinbad at agad na pinilit ang ina na magpahinga. Kinabukasan, maagang nagising si Yunen at tinanong si Sinbad kung aalis na ba ito. Walang Brokeback Mountain moments para sa'yo, pabirong sagot ni Sinbad. Ipinaliwanag niyang may transport job siya sa pantalan at inihain ang almusal ni Yunen. Matapos kumain, nag-impake si Sinbad ng kanyang mga gamit at tinanong kung ano ang plano ni Yunen sa araw na iyon. Sinabi ni Yunen na maglilibot siya sa bayan bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sinabi ni Sinbad na manatili lang siya hanggat gusto niya, basta tama ang timing. Pagdating ni Sinbad sa pantalan, bigla siyang pinagtulungan at dinakip ni Captain Drakon, ang pinuno ng Western Boundary Pluton. Lumabas na ilang beses nang pinadalhan si Sinbad ng mga notice para sumali sa digmaan, ngunit lagi niya itong tinanggihan. Dahil dito, inutusan si Drakon na bigyan si Sinbad ng huling babala, dapat siyang mag-report at mag-enlist sa loob ng 3 araw. Ngunit dahil sa likas na pagiging matapang, nagtanong si Sinbad, paano kung tumanggi ako? Sagot ni Drakon, ganito, sabay ipinakita ang lakas ng kanyang Parthavia Force. Ang ginawa ni Drakon ay nagbalik ng mga alaala ni Sinbad tungkol sa kanyang ama, si Badr. Habang bumabalik ang mga alaala, nakita ni Sinbad ang isang batang lalaki na tumakbo papunta sa mga sundalo at nagtanong kung ano ang ginagawa nila kay Sinbad. Isa sa mga sundalo ang nagbiro sa bata na parang si Messi, at sinabing manahimik ito kung ayaw niyang ma-shoot sa goalpost 100 yarda ang layo. Sinabihan ni Drakon ang bata na tumahimik at sinabing maglilingkod si Sinbad bilang manpower pagdating ng 5 taon. Nagalit si Sinbad at tumayo, sabay tanong kung ano ang ibig sabihin ni Drakon sa manpower. Ipinaliwanag ni Drakon na tungkulin ng mga mamamayan na paglingkuran ang kanilang bansa, lalo na sa gitna ng digmaan laban sa Rime Empire. Ngunit mariing tumutol si Sinbad, hindi dapat ginagawang kasangkapan ang mga tao para sa digmaan, sabi niya. Ipinaliwanag niya na maraming kalalakihan, kabilang na ang kanyang ama, ang sumali sa digmaan ngunit hindi na nakabalik. Dahil dito, marami sa mga taga-nayon ang ayaw ng mag-enlist. Pinakita ng mga taga-nayon ang kanilang suporta kay Sinbad, na ibinabahagi rin ang kanilang mga paghihirap na dulot ng digmaan. Ngunit nanatiling kalmado si Drakon at nagbigay ng babala, kung tatanggi si Sinbad, ang kanyang ina ang susunod na magiging target nila. Bigla na lang natahimik ang mga taga-nayon at ngumiti ng walang katuturan, halatang natakot sila. Bago umalis, ibinunyag ni Drakon na may mga dungeon na naglitawan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanya, nagtataglay ang mga ito ng sapat na kapangyarihan upang baguhin ang kapalaran ng bansa sa digmaan. Bago tuluyang umalis, pinaalalahanan ni Drakon si Sinbad na tandaan ang kanyang babala. Sa bandang hapon, nakipagkita si Sinbad kay Yunen at ipinaliwanag ang panganib ng pag-enlist sa digmaan, lalo na ang peligro ng pagpapadala sa dungeon, isang lugar kung saan wala pang sino mang bumalik. Iniisip ni Sinbad na wala ng pag-asa ang bansa nila at wala nang makapagliligtas dito. Ngunit kahit natatakot siya, kailangan niyang sumunod dahil kung hindi, ituturing siyang traidor at parurusahan ng kanyang ina, o, mas malala pa, ipapadala siya sa Brazil. Nararamdaman ni Sinbad na wala siyang ligtas na pagpipilian. Sumali man o tumanggi, kapwa patungo sa kamatayan, biglang tumingin si Yunen ng diretso sa kanya at sinabing, pumasok ka sa dungeon. Nagulat si Sinbad at ipinaalala sa kanya na iyon ay isang suicide mission. Gayunpaman, sinabi ni Yunen na kung masakop ni Sinbad ang dungeon, makakamtan niya ang kapangyarihan para maging hari, iligtas ang bansa, at makamit ang walang katapusang goth bodies sa proseso. Nabigla si Sinbad, pero pinaalala ni Yunen ang sinabi niya noon, na gusto niyang maging alon na magliligtas sa mga tao. Muling iginiit ni Yunen na kung nais ni Sinbad ang kapangyarihan ng isang hari, kailangan niyang pasukin ang dungeon.
Pagkatapos, naglakad palayo si Yunan habang ang mga alitaptap ay pumaligid kay Sinbad. Habang nag-iisip, tinanong ni Sinbad ang sarili tungkol sa tunay na pagkatao ni Yunan. Bigla, tumalon si Yunan mula sa bangin at naglaho, sabay sabi na isa siyang wandering traveler. Doon napagtanto ni Sinbad na ang dungeon ang nagtataglay ng kapangyarihang makapagpapabago ng mundo. Ipinangako niyang aangkinin ang kapangyarihang iyon at babaguhin ang kanyang kapalaran. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang ina, nag-alinlangan si Sinbad na sabihin ang desisyon niya. Nang iaalis na niya ang mga pinggan, pinigilan siya ng kanyang ina. Iniabot nito sa kanya ang espada ng kanyang ama at sinabing huwag siyang magpigil alang-alang sa kanya. Alam ng kanyang ina na nakahanap si Sinbad ng bagay na tanging siya lang ang makakagawa. Nagulat at natuwa si Sinbad sa pag-unawa ng kanyang ina. Tiniyak nito na magiging maayos siya sa tulong ng iba at hinikayat siyang sundin ang kanyang landas, tulad ng gustong mangyari ng kanyang ama. Pinigilan ni Sinbad ang kanyang luha at tinanggap ang espada mula sa kanyang ina. Kinabukasan, tinawag ni Drakan ang mga pangalan ng mga taong inutusan na mag-enlist. Napansin niyang wala si Sinbad at minamaliit ito, iniisip na isang mahina at walang saysay na tao lamang siya. Ngunit bigla, lumitaw si Sinbad sa harap ng pintuan ng dungeon at idineklara ang kanyang layuning sakupin ang dungeon para sa sarili at sirain ang mga plano ni Drakan. Sa entrada ng dungeon, nakita niya si Yunan, na binalaan siya na hindi siya makakalabas hanggat hindi niya nalilinis ang buong dungeon. Ngunit buong determinasyon, sinabi ni Sinbad na handa na siya. Pumasok siya sa dungeon at natagpuan ang sarili sa kadiliman. Makalipas ang ilang hakbang, nakita niya ang isang maliwanag na pulang sinag ng liwanag. Nang lumampas siya sa sinag na iyon, sinalubong siya ng malakas na hangin, na nagbukas sa isang kakaibang tanawin na puno ng mga mahiwagang halimaw at kakaibang lupain. Sa kabila ng panganib, ngumiti si Sinbad hanggang sa marinig niya ang malakas na dagandong ng isang dragon. Agad siyang umilag sa isang lumilipad na dragon na halos tamaan siya. Samantala, nakapasok din sa dungeon ang mga sundalo ni Drakan, ngunit nahirapan silang labanan ang mga dragon dahil napakahina nila. Nainis si Drakan dahil sunod-sunod na namamatay ang kanyang mga sundalo, kaliwat kanan, harap at likod, at kahit pa sa Y-axis. Kahit na nagdurusa na ang kanyang mga tauhan, inutusan ni Drakan ang mga natira na lumaban pa. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, marami sa mga sundalo ang namatay, at ang iba pa ay nahulog sa isang hukay at naging barbecue. Sa huli, naiwan si Drakan na nag-iisa, kinorner ng isang dragon sa gilid ng bangin. Biglang dumating si Sinbad at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagtapon ng espada sa bibig ng dragon, na agad itong napatay. Pagkatapos, niyaya ni Sinbad si Drakan na sumama sa kanya at magtago sa ilalim ng isang bangin. Habang nakatago, tinawag ni Drakan si Sinbad na brat dahil hindi siya sumali sa digmaan. Nagmayabang pa si Drakan na siya ay isang sundalo at tumangging kilalanin ang ginawa ni Sinbad. Sumagot lang si Sinbad, wala akong pakialam sa mga prinsipyo mo. Ikaw nga, ni thank you, hindi mo nasabi matapos kitang iligtas. Nainis si Drakan pero nagpakilala pa rin gamit ang kanyang buong pangalan. Ngunit sinabihan lang siya ni Sinbad na wala siyang pakialam, na lalong ikinainis ni Drakan. Nagbanta si Drakan na lalabanan si Sinbad, at naghanda silang mag-away. Ngunit bago pa sila makapagsimula, dumaan ang isang malaking dragon, kaya napilitan silang magtago ulit. Sinundan nila ang dragon papunta sa isang kuweba, kung saan nakita nila ang pinakamalaking dragon na kumakain ng dalawang mas maliit na dragon. Habang tinitingnan ni Sinbad ang Dragon King, inihambing niya ito sa hari ng kanilang bansa at napansin ang isang pintuan sa likod ng dragon. Naisip niya na kailangan nilang harapin muna ang Dragon King dahil iniisip niyang sinusubok sila, kung handa ba silang isugal ang kanilang buhay. Sumang-ayon si Drakan at sinabing si Sinbad dapat ang maging distraction habang siya ay tatakbo patungo sa pintuan. Ngunit agad na sinabi ni Sinbad na huwag siyang gagawa ng desisyon ni Drakan. Tumawa si Drakan at sinabing siya ay parang MR Beast, ngunit masama. Iginiit niya na kahit isang simpleng mamamayan lang si Sinbad, pwede itong maging kapaki-pakinabang sa bansa at ipinangako ni Drakan na kung mamamatay siya, bibigyan niya ng $1 bilyong gantimpala ang pamilya ni Sinbad. Galit na galit si Sinbad at nagtanong kung ilang buhay na ang nawala dahil sa ganitong kaisipan na parang masamang MR Beast. Naalala ni Drakan ang mga sundalong namatay ngunit hindi na niya ito binanggit. Hinikayat niya si Sinbad na isakripisyo ang sarili para sa bayan at mamatay ng marangal bilang isang Paravian soldier. Agad na tumakbo si Drakan patungo sa pintuan habang tumatawa tulad ng baliw.
Ngunit napansin siya ng Dragon King at umatake, biglang bumalik sa realidad si Drakon, at sa sobrang takot ay hindi niya napigilan ang paglabas ng isang golden shower sa kanyang pantalon. Sa kabila nito, sumugod si Sinbad upang iligtas si Drakon mula sa atake ng dragon. Tinulungan niya si Drakon na makarecover mula sa trauma, ngunit tinanong siya ni Drakon kung pwede na lang siyang patayin. Hindi makapaniwala si Drakon na natakot siyang isakripisyo ang sarili para sa bayan. Ngunit mariing sinabi ni Sinbad na ang Paravia ay isang nabigong bansa, ang isang hari ay dapat protektahan ang kanyang mga mamamayan, hindi ipadala sila sa kamatayan. Nang makaahon ang Dragon King at muling umatungal, wala nang oras para magduda. Kinuha ni Sinbad ang kalasag ni Drakon at hinarap ang Dragon King. Alam niyang wala siyang laban sa halimaw na ito, kaya nagsimula siyang tumakbo at gumamit ng bato para tumalon. Bigla, sumabog ang mga geyser sa paligid, ginamit ni Sinbad ang kalasag bilang surfboard, nag-surf sa mga geyser habang umiilag sa mga atake ng dragon. Sa kanyang matikas na galaw, na parang galing sa SSX Tricky na may halong Monster Hunter style points, nagawang hiwain ni Sinbad ang mukha ng dragon. Sa isang huling galaw, tumalon siya at sinaksak ang dragon sa pagitan ng mga mata bago ito makapaglabas ng energy ball. Nagtangkang umatake ang halimaw, ngunit agad itong nag-shatter na parang maliliit na kristal. Kinuha ni Sinbad ang berdeng orb mula sa mata ng dragon at sinabing iyon ang susi sa pintuan. Pareho silang may hawak na orb ni Drakon at sabay nilang inilagay ito sa mga butas sa magkabilang gilid ng pintuan. Nagniningning ang pinto at bumukas, kaya't agad silang pumasok. Sa kabilang panig, natagpuan nila ang isang kastilyo. Habang nasa loob ng kastilyo, biglang pinuri ni Drakon si Sinbad sa kanyang galing, kahit na isa lang siyang commoner. Tinanggap naman ni Sinbad na sa kabila ng pagiging peace bro ni Drakon, medyo chill din ito. Habang iniinspeksyon ni Drakon ang loob ng kastilyo, naglakad si Sinbad at napadpad sa isang silid kung saan aksidente niyang nahawakan ang isang lampara. Bigla itong nag-trigger ng isang mahiwagang reaksyon, at nagpakita ang Baal, ang Jin ng galit at kabayanihan. Tinanong ni Baal kung sino sa kanila ang nais maging hari. Napaisip si Sinbad, ito ba ang kapangyarihang binanggit ni Yunnan? Samantala, napangiti si Drakon, iniisip ang gantimpalang makukuha niya kapag dinala niya ang kapangyarihang ito sa hari. Ngunit nagulat ang dalawa nang pareho nilang ideklarang nais nilang maging hari. Sinabihan ni Sinbad si Drakon na umatras, ngunit sinabi ni Drakon na siya ay naroon sa utos ng hari, kaya si Sinbad ang dapat umurong. Mariing tumanggi si Sinbad. Hindi ko ibibigay ang kapangyarihan sa mga taong yumuyurak sa kanilang nasasakupan. Nagpa siya si Drakon na tapusin ang usapan sa pamamagitan ng duel. Hinugot ni Sinbad ang kanyang espada at sinabing hindi siya uurong. Nanood si Baal habang naglalaban ang dalawa. Sinugod ni Sinbad si Drakon, ngunit nablock ito ng mahusay na espada ni Drakon. Sa kabila ng husay ni Drakon, mabilis si Sinbad at nagawang umiwas sa mga atake. Ngunit nagawang sugatan ni Drakon ang baba ni Sinbad at nasarmahan siya. Nang susugurin na ulit siya ni Drakon, hinawakan ni Sinbad ang espada nito at pinigilan ng isang fatal blow. Sinabi ni Sinbad na ang laban nila ay hindi lang tungkol sa husay sa espada. Umiwas siya sa mga atake ni Drakon at nagpakawala ng isang malakas na kaliwang suntok, halos itapon si Drakon sa Season 2. Naalala ni Drakon ang sinabi ng kanyang kapatid, hindi kita mapapatawad kung mamamatay ka. Nagpersige siyang tumayo at ipinakita ang kanyang determinasyon. Sinabi niyang hindi siya pwedeng matalo dahil marami siyang gustong protektahan. Ngunit mabilis na iniwasan ni Sinbad ang kanyang mga suntok at ipinakita kung sino ang tunay na merchant ng suntok at sipa. Bumagsak si Drakon, ngunit pinilit niyang tumayo dahil alam niyang hindi siya pwedeng magpatalo. Sa huli, nanaig si Sinbad at isang malakas na kanang suntok ang nagpatamba kay Drakon, na nawalan ng malay. Kumpirmado ni Baal na si Sinbad ang nagwagi at siya na ngayon ang bagong master ng Jin. Biglang nagningning ng asul na liwanag ang espada ni Sinbad, at isang magic circle ang lumitaw sa ilalim nila. Agad silang na-teleport palabas ng dungeon. Pagdating nila sa labas, napapalibutan sila ng mga kayamanan at masayang mga tao. Ngunit agad silang hinarap ng mga sundalo, na inutusan si Sinbad na ibigay sa kanila ang mga kayamanan at kapangyarihang nakuha niya mula sa dungeon. Tumanggi si Sinbad na ibigay ang mga kayamanan at hinugot ang kanyang espada. Biglang lumitaw si Yunnan sa likuran niya at nagtanong kung bakit hindi pa niya ginagamit ang kapangyarihan ng Jin. Napagtanto ni Yunnan na hindi pa alam ni Sinbad kung paano ito gamitin, kaya't kinontrol niya ang enerhiya at pinasigla ang espada ni Sinbad, na agad nagpasummon kay Baal, ang Jin ng galit at kabayanihan.
Inutusan ni Sinbad si Baal na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, ilang sundalo ang nasawi dahil sa mga direktang tama at collateral damage mula sa atake. Nagpatuloy si Yunan at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang palutangin si Sinbad at ang mga kayamanan. Nagtanong si Sinbad kung ano ang plano ni Yunan. Sagot ni Yunan, tinutulungan kita sa sarili kong paraan. Sa isa pang pitik ng kanyang tungkod, pinadala ni Yunan si Sinbad at ang mga kayamanan pabalik sa nayon nila. Nang makarating si Sinbad sa lupa, agad siyang nakita ng isang bata na tumakbo papalapit sa kanya. Biglang lumapit ang isang babae at pinagalitan siya dahil iniwan niya ang kanyang ina ng mag-isa sa loob ng 2 linggo. Nagmamadaling umuwi si Sinbad at natagpuan ang kanyang ina na nakahiga sa kama, mahina at hirap sa paghinga. Nang dahan-daang imulat ng kanyang ina ang mga mata, inakala nitong si Badr ang kaharap niya. Maingat na hinawakan ni Sinbad ang mga kamay ng kanyang ina at nakinig habang nagsalita ito. Iniisip pa rin na siya ang ama ni Sinbad. Sinabi ng kanyang ina na si Sinbad ay masigla at mausisa, tulad ng kanyang ama. Pinuri niya ang kabaitan at pagmamahal ni Sinbad at sa kabila ng kanyang kalungkutan, ngumiti siya habang binibigkas na magiging maayos si Sinbad. Bago bumitiw ang kanyang huling hininga, sinabi pa niya na, alam mo naman, anak, sa lahat ng anime, hindi nagtatagal ang mga magulang. Sa pagbitaw ng kanyang mga kamay, naalala ni Sinbad ang mga salitang nag-udyok sa kanya na maglakbay gamit ang espada ng kanyang ama. Habang nagluluksa si Sinbad kasama ang iba pang mga taga-nayon, bumalik si Drakan sa kastilyo upang magsumite ng ulat. Ngunit kumalat na sa buong kaharian ang balitang nasakop ni Sinbad ang dungeon. Ang hari, sa halip na ikagalit ito, ay hindi natuwa dahil si Sinbad ay isa lamang commoner. Nais ng prinsesa na samantalahin ang sitwasyong ito upang hulihin si Sinbad at pilitin siyang maglingkod sa kanya. Nagpunta ang prinsesa sa pantalan at nang haras ng mga sibilyan, hinahanap si Sinbad. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Sinbad at sinabing itigil na ang ginagawa nito. Sa halip na makinig, inatake siya ng prinsesa gamit ang espada nito. Naiwasan ni Sinbad ang mga atake at dinampot siya, sabay ipinahayag na gagawin niya itong bihag upang maiwasan ang interbensyon ng mga sundalo. Sumakay si Sinbad sa kanyang bangka at naglayag, pinagpas siya niyang iwanan ng prinsesa sa isang barrel sa gitna ng dagat. Bago umalis, pinasalamatan niya ito sa tulong at nagpaalam, sinasabing gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang mundo. Ang pagkakamit ni Sinbad ng dungeon ay naging sanhi ng paglitaw ng mas maraming dungeon sa buong mundo. Habang naglalayag sa nagyayelong tubig at mga iceberg, napansin niya ang 2 tao na inaatake ng isang Loch Ness Monster. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Sinbad sa halimaw, gamit ang kanyang espada at tinawag si Baal upang mag-summon ng kidlat. Agad niyang napabagsak ang halimaw, sa paglubog ng araw, nagkampo sila sa tuyong lupa. Habang nagpapahinga ang babae sa buhangin, gumagawa naman ng sibat mula sa kahoy ang kanyang kapatid. Nilapitan siya ni Sinbad, humanga sa laki ng halimaw na natalo nila. Sinabi ng lalaki na ang halimaw ay isang rampaging unicorn. Pinuri ni Sinbad ang tapang ng lalaki sa pagharap sa halimaw gamit lamang ang isang harpon. Nagising ang babae at tuwang-tuwa sa tagumpay ng kapatid laban sa halimaw, kahit nagtataka kung bakit ito sunog. Nag-usisa siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Sinbad. Gamit ang kanyang infinite rays, maingat na hinawakan ni Sinbad ang mga kamay ng babae at ipinakilala ang sarili, ngunit nahiya ng bahagya dahil tila hindi gaanong epektibo ang kanyang charm. Agad namang bumawi si Pipira at tinanong ni Sinbad ang pangalan ng kapatid nito. Ibinunyag ni Pipira na ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hina, at ipinaliwanag na wala pa itong pangalan ng mandirigma. Ngunit dahil sa kanyang tagumpay laban sa halimaw, makakakuha na siya ng ganoong pangalan. Si Hina naman, na nahihiyang amining hindi siya ang tunay na pumatay sa halimaw, ay nanatiling tahimik. Natawa si Sinbad sa kanyang kaba, habang nagkakampo sila, tinukso ni Pipira si Hina. Sinabing may isang tao na sa wakas ay kumikilala sa kanya. Naging mausisa si Sinbad at tinanong kung sino ang tinutukoy ni Pipira. Sinabi ni Pipira na ito ay ang babaeng number 1 beauty sa kanilang bayan, si Aimak. Nais malaman ni Sinbad ang higit pa tungkol sa kaharian at sa pinuno nito. Ipinaliwanag ni Pipira na ang kanilang ama ang pinuno ng Aimak. Nagpahayag ng interes si Sinbad na bumisita sa Aimak. Ngunit mabilis na sinabi ni Hina na ang mga tao roon ay hindi pala kaibigan sa mga dayuhan at malamang na hindi siya tatanggapin. Sa kabila ng babala ni Hina, nagpahayag si Sinbad ng matinding hanggaring galugarin ang mundo at magdala ng pagbabago. Nagulat si Hina sa determinasyon ni Sinbad, kinagabihan, nakatitig si Hina sa buwan hanggang sa sumama si Sinbad at pinuri ang kagandahan nito.
Naisip ni Sinbad na palaging bumabalik si Hina sa lugar na iyon at humingi siya ng paumanhin dahil inagaw niya ang pagkakataong talunin ang rampaging unicorn. Pagkatapos, pinuri ni Sinbad ang tapang ni Hina sa pagsubok na iligtas ang kanyang kapatid, na nagpasigla sa loob ni Hina. Kinabukasan, dinala ni Hina at Pipire si Sinbad sa kanilang bayan. Namangha si Sinbad sa tangkad ng mga tao, sa kakaibang disenyo ng mga bahay, at sa kagandahan ng mga blue-haired indigenous bodies na naninirahan sa nagyayelong lugar na ito. Ngunit bigla siyang bumahing, palatandaan na hindi niya gusto ang malamig na klima. Ipinaliwanag ni Pipire na ang imak ay isang lupaing puno ng nyebe at yelo. Mainit na sinalubong ng pinuno ng nayo ng kanyang mga anak, ngunit nang ipakilala ni Sinbad ang sarili at ang kanyang mga handgereng maglakbay, iginiit ng pinuno na walang lugar ang mga dayuhan sa imak. Sinubukan ni Hina na ipagtanggol si Sinbad bilang kaibigan, ngunit sinabi ng pinuno na bilang isang unang klaseng mandirigma, responsibilidad ni Hina na protektahan ang kanilang nayon mula sa mga banta mula sa labas. Nagbago ang tono ng pinuno nang ipahayag niya ang nalalapit na Mahara, isang piyesta. Sa diwa ng pagdiriwang, binigyan niya si Sinbad ng pansamantalang pagtanggap. Nang tanungin ni Sinbad ang tungkol sa Mahara, ipinaliwanag ni Pipire na ito ay isang coming-of-age ceremony kung saan isang mandirigma ay binibigyan ng pangalan at ipinagpapasalamat ang biyaya ng dagat. Ipinunto rin niya na ito ang magiging paglipat ni Hina sa pagiging isang tunay na mandirigma matapos talunin ang halimaw. Habang nag-uusap sila, binanggit ng pinuno ang tungkol sa isang mahiwagang gusali na lumitaw sa hilagang bahagi ng kanilang teritoryo. Plano sana niyang ipadala si Hina upang imbestigahan ito, ngunit biglang hamarang si Sinbad at nagbigay babala na delikado iyon. Nang hingan ng paliwanag, sinabi ni Sinbad na ang gusali ay isang dungeon, at ibinahagi niya ang mga panganib na dala nito, base sa karanasan niya sa kanilang bayan. Kinumpirma ni Hina ang mga kwento, binanggit ang tungkol sa mga sundalong naubos matapos ipadala sa isang dungeon, maliban sa isang binata na nagtagumpay na sakupin ito. Inamin ni Sinbad na siya ang nasabing tagapagtagumpay. Agad na hiningian siya ng karagdagang paliwanag ng pinuno, na handang labanan si Sinbad dahil akala niya'y banibiro siya nito. Hinugot ni Sinbad ang kanyang espada na nagliwanag at ipinakita ang mga marka ng tagapagtagumpay ng dungeon, kasama ang presensya ng jinn sa loob nito. Sa halip na labanan siya, nag-alok ang pinuno ng isang mangkok bilang tanda ng pagkilala at pagtanggap. Tinanggap ito ni Sinbad ng may pagpapakumbaba, naiintindihan na likas na magduda ang pinuno sa mga estranghero. Pinagmasdan ni Hina ang lahat ng ito, litong-lito at bahagyang naiinggit. Hiniling ni Sinbad sa pinuno na ipagbawal ang paglapit sa dungeon, at nangako naman ang pinuno na susundin iyon. Habang nagiging mas masaya ang usapan, biglang tinukso ni Pipire si Hina tungkol sa kanyang crush at tinanong kung kinausap na ba niya ito. Nahiya si Hina at sinigawan si Pipire na tumigil, iginiit na hindi siya ang iniisip nito. Niyaya na sila ng pinuno papunta sa piyesta, kung saan nagsimula ang masayang pag-awit, kainan, at inuman. Sumama si Sinbad sa kasiyahan, maging sa sayawan, habang masayang pinapanood ni Pipire si Sinbad, napansin niyang nawawala si Hina. Si Hina, malalim ang iniisip, ay nagmuni-muni sa labas tungkol sa mga inaasahan sa kanya bilang mandirigma. Alam niyang hindi niya deserve ang papuri dahil natakot siya sa halimaw. Ang tuloy-tuloy na pressure mula sa kanyang mga kaibigan at ama na maging mandirigma ay nagdulot ng sama ng loob at kalungkutan sa kanya. Nahanap siya ni Pipire at sinubukang pataasin ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa kanilang pagkabata, nang mangako si Hina na tutulungan siya sa pagguhit kahit pangit ang kanyang mga drawing. Sinabi ni Pipire na umaasa siyang makita si Hina na talunin ang rampaging unicorn balang araw. Ipinahayag niya na kahit mandirigma si Hina, dapat manatili itong mabait na kapatid tulad ng nakasanayan niya. Tinukso niya pa si Hina na baka lasingin ng kanilang ama si Sinbad sa piyesta. Hindi nila alam, isang misteryosong figure ang nagmamatsyag mula sa mga anino. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog si Sinbad sa kanyang kubo, sinubukang pasukin ng asasin na si Jafar ang silid niya. Nang makita niya si Sinbad, inisip niyang magiging madali itong target. Ngunit nang tumalon si Jafar mula sa itaas, agad siyang sinipa ni Sinbad sa maselang bahagi, dahilan para bumagsak ito ng may tunog. Nagising si Sinbad at nagsimula silang maglaban, narinig ni Hina, Pipire, at ng kanilang ama ang ingay mula sa silid ni Sinbad. Nang sa wakas ay natanong ni Sinbad ang asasin, nagulat siyang makita na isa lang itong bata. Sinabi ni Sinbad na kailangan nitong maturuan ng disiplina. Hinailan niya ang lubid na nakakabit sa sandata ni Jafar, na nagpatamba dito.
Sa gitna ng laban, nagyabang si Jafar tungkol sa kanyang kakayahan na patumbahin si Sinbad, ngunit napatigil siya nang magsimulang tumawa si Sinbad. Naguluhan si Jafar at tinanong kung bakit natatawa si Sinbad. Ipinakita ni Sinbad na ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang espada, isang gat taser, upang pahinain si Jafar. Nanghina si Jafar at agad na tinali ni Sinbad upang ma-interrogate. Tinangka ni Sinbad na malaman kung may kinalaman ang pavya sa pag-atake, ngunit tumangging magsalita si Jafar. Nabanggit ni Sinbad ang mga magulang ni Jafar, na biglang nagpagalit sa assassin. Inamin ni Jafar na siya mismo ang tumapos sa kanyang mga magulang, na labis na ikinadismaya ni Sinbad. Sa galit, sinampal niya si Jafar at kinondena ang kanyang ginawa. Muling umatake si Jafar gamit ang kutsilyo, ngunit naiwasan ito ni Sinbad. Gumawa si Jafar ng smokescreen gamit ang isang garapon ng vape juice at naglaho sa dilim, iniwan si Sinbad na nagtataka sa tunay niyang layunin. Sa kabila ng babala ni Hina tungkol sa assassin na si Jafar, determinado si Sinbad na turuan ito ng tamang asal at mas makilala pa ito. Habang inaalis si Jafar ng dalawang kasamahan niya, tinawag siya ng mga ito bilang kanilang leader. Si Vatel, isa sa mga kasama, ay nagpakita ng pag-aalala para kay Jafar, ngunit binabaliwala ito ni Jafar at nangakong tatapusin niya si Sinbad. Habang pinapanood ni Hina at Pipira ang pag-alis ng mga assassin, nagtanong si Hina tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, habang inusisa naman ni Pipira kung nasaktan si Sinbad. Siniguro ni Sinbad na maliit na sugat lang iyon at sinabing dapat nilang maghanda para sa ritual ni Hina. Nagpilit si Hina na malaman kung sino ang mga assassin. Pinaghinalaan ni Sinbad na maaaring mga tauhan sila ng Parian Army o isa pang grupo na naghahanap sa kanya. Nang tanungin ni Pipira kung wanted man ba si Sinbad, ngumiti lang ito at sinabing tumakas siya mula sa bansa niya. Tinanong ni Hina kung hindi ba siya natatakot sa panganib. Ngumiti si Sinbad at sinabing determinado siyang lampasan ang kanyang kapalaran. Na-inspire si Hina sa kanyang tapang, habang sumisikat ang araw, masayang inihayag ni Pipira na oras na upang simulan ang paghahanda para sa ritual. Humingi muna ng oras si Hina upang mapag-isipan ang mga bagay-bagay, at bagaman nag-aalangan, pumayag si Pipira. Habang nagpatuloy ang mga paghahanda, umupo si Sinbad sa tabi ng apoy at kinausap siya ni Pipira, na nag-alalang iniwan ni Hina ng isang liham. Nakasaad sa liham na patungo siya sa dungeon upang maging isang tunay na mandirigma. Agad na ipinaliwanag ni Sinbad na ang dungeon ay isang mapanganib na lugar kung saan tanging mga taong may layuning maging hari ang nagtatagumpay. Marami na ang sumubok at nabigo, nag-alala si Pipira para kay Hina, ngunit nangako si Sinbad na hindi niya hahayaang mapahamak ito. Sinabi ni Pipira na walang garantiya na makakabalik si Sinbad, ngunit seryosong sinabi ni Sinbad na alam niyang hindi siya mamamatay. Nabigyan ng pag-asa si Pipira dahil sa kumpiyansa ni Sinbad. Nakarating si Sinbad sa harapan ng dungeon at nakita si Hina na napapaligiran ng mga assassin. Agad siyang kumilos, gamit ang kapangyarihan ng kidlat mula sa kanyang espada upang pigilan ang mga assassin. Nilapitan niya si Hina at pinuri ito dahil nakarating ito ng mag-isa. Biglang dumating si Drakon, na binati si Sinbad, ngunit kunwari hindi siya nakilala ni Sinbad. Nainsulto si Drakon at iginiit na nagkita na sila noon, ngunit hindi ito pinansin ni Sinbad, sinasabing inaasahan niya na talaga ang kanilang paghaharap. Nagpakilala ang babaeng kasama ni Drakon bilang si Phone, isang magician counselor mula sa Pavia. Nagulat si Sinbad nang biglang mabasag sa lupa ang isang insekto na nakasampa sa tungkod ni Phone. Sa isang iglap, tumalon si Jafar at naghagis ng mga sandata kay Sinbad, ipinapakita ang determinasyon niyang tapusin ito. Ngunit napansin ni Sinbad na hindi pa rin natuto si Jafar mula sa nakaraan. Habang iniinis ni Vatel at Mahad si Hina, naengganyo itong sumugod. Tinangka ni Sinbad na pigilan siya, ngunit ginamit ni Jafar ang kanyang mga lubid upang atali si Sinbad. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Jafar na umatake mula sa blind spot, mabilis itong nadiskartehan ni Sinbad at nagawang suntukin ito, sabay sabi na kumilos ito ayon sa edad nito. Galit na galit, tinanong ni Jafar kung paano palaging nauunahan ni Sinbad ang kanyang mga galaw. Sagot lang ni Sinbad, alam ko lang, nahihirapan si Hina laban kay Mahad habang nasaksihan niya kung paano madali ang naiwasan ni Sinbad ang mga atake ni Jafar. Nagtaka si Hina kung paano niya matutumbasan ang kasanayan ni Sinbad, ngunit nahuli siya ni Vatel at tinadyakan ni Mahad sa dibdib, dahilan upang bumagsak siya. Nang tangkain ni Vatel na tapusin si Hina, sinubukan ni Sinbad na ipatawag si Baal, ngunit binaril ni Drakon ang kanyang kamay, na pumihil sa kanya. Sa pagkakataong iyon, sumugod si Jafar upang atakihin si Sinbad,
ngunit sinalo ni Hina ang espada gamit ang kanyang tungkod at dinala palayo si Sinbad. Tumalon sila pababa ng bangin upang makatakas at makahanap ng taguan. Pinuri ni Sinbad si Hina sa pagligtas sa kanya, ngunit galit pa rin si Hina at tinanong kung bakit siya sumama. Determinado si Hina na makuha ang kapangyarihan ng dungeon. Tumugon si Sinbad, anong kapangyarihan ba talaga ang hinahanap mo? Baka nasa iyo na ito, natulala si Hina, hindi makasagot sa sinabi ni Sinbad. Pagdating nila sa gin room sa loob ng dungeon, naroon na ang grupo ni Drakon. Halatang inis si Drakon sa presensya ni Sinbad, ipinahayag ng Jin na si Valefor na naruroon na ang lahat ng challenger at tanging isa sa kanila ang magwawagi sa pagsubok upang maging hari at makamit ang kapangyarihan na makakontrol sa mga bansa. Tinanong niya kung sino ang nagnanais ng kapangyarihan, at biglang nagpakita ng interes ang lahat. Si Jafar ang unang sumulong at tinanong kung magbibigay ba ang kapangyarihan ng madali ang buhay. Kinumpirma ito ni Valefor, nais malaman ni Drakon ang kapalit ng kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Valefor na matutupad ang tunay na hangarin ng magwawagi at siya ay magiging sisidlan ng isang hari. Hindi pinalampas ni Drakon ang pagkakataon at nagpahayag na sasabak siya sa pagsubok. Si Vetel naman ay naghayag na hindi rin sila magpapahuli, umaasang ang kapangyarihan ay magbibigay daan upang makaalis sila sa kanilang organisasyon. Sumang-ayon si Jafar, samantala, determinado si Hina na patunayan ang sarili bilang isang tunay na mandirigma at tumanggi na umatras. Nagulat naman ang lahat nang ipahayag ni Sinbad ang kanyang pagsali, na tinawag na, Sakim, ni Valefor dahil mayroon na siyang jin. Inamin ni Sinbad na totoo iyon, ipinaalala ni Hina na ang kapangyarihan ay para sa kanya at hindi niya ito ibibigay kahit kanino. Tuwang-tuwa si Valefor sa kanilang determinasyon at naglabas ng likidong naglikha ng isang maliit na pusa na tinawag na Minor. Ipinaliwanag niya na ang kanilang hamon ay hulihin si Minor. Sa unang tingin, tila napakadali ng pagsubok, ngunit binalaan sila ni Valefor na ang sinumang mabibigo bago maubos ang tubig sa baso ay mananatili sa dungeon magpakailanman. Sinubukan ni Jafar na hulihin si Minor gamit ang kanyang mga sandata, ngunit mabilis itong nakaiwas. Nagulat ang lahat sa bilis ni Minor, napangiti si Valefor habang pinapanood sila. Hindi nagbabago ang mga tao, aniya. Habang nauubos na ang oras, humaharap sila sa banta ng walang hanggang pagkakulong. Tumayo si Sinbad at iminungkahi na magtulungan sila upang mahuli si Minor at makaligtas. Tumutol ang iba, sinabing isa lamang ang pwedeng maging hari. Ipinaliwanag ni Sinbad na baka hindi nila napapansin, ngunit maaaring sinusubukan sila ng jin na makipagtulungan, dahil mas mahirap hulihin si Minor kung nag-iisa. Nagduda si Drakon at tinanong kung paano ang magiging hudyat. Sinabi ni Sinbad na siya ang magbibigay ng senadorias at hindi nasasali sa paghuli dahil mayroon na siyang jin at ang ligtas na pag-alis ay mas mahalaga. Nang may sigawa ang plano, napaligiran nila si Minor habang nakabantay si Sinbad mula sa isang haligi. Ngunit biglang naramdaman ni Drakon na may kakaiba. Sa hudyat ni Sinbad, sabay-sabay silang tumalon upang hulihin si Minor, ngunit mabilis itong umiwas, na ikinagulat nilang lahat. Sa ere, nahuli ni Sinbad si Minor, at sinabi niyang muntik na silang mabaygo. Galit na galit ang iba dahil sa kanyang pandaraya, ngunit ipinaliwanag ni Sinbad na iniligtas niya sila mula sa walang hanggang pagkakakulong sa dungeon. Ibinaba niya si Minor, at unti-unting nawala ang tensyon sa grupo. Kahit naiinis pa rin, naunawaan nila ang dahilan ni Sinbad. Ipinaalala niya na ang kanilang pagtutulungan ang naging dahilan kung bakit hindi sila nabitag sa dungeon. Idiniin ni Sinbad na sa huli, kailangan ng isang tao na akuin ang kapangyarihan ng hari, at siya iyon, dahil siya ang higit na nangangailangan ng jin. Samantala, naghihintay si Pipira para kay Hina, lumapit ang kanilang ama at sinabi na ito ang landas na pinili ni Hina, at sumama rin naman si Sinbad sa kanya. Naalala ni Pipira ang mga mata ni Sinbad bago ito umalis at sinabi sa ama na ang mga mata ni Sinbad ay nakakatakot, ngunit may tiwala siya sa dungeon. Ibinahagi ni Sinbad sa grupo ang kanyang plano, kung makakamtan niya ang kapangyarihan, nais niyang lumikha ng isang bansa na makakapagpabago sa mundo. Pangarap niyang makapagtatag ng isang bansa na magiging cornerstone ng global community, na magtataguyod ng pagkakaisa sa mga tao at bansa. Tinutulan ni Drakon ito, sinabing ang bansa ay hindi isang bagay na basta-basta lamang maitatag at ang lahat ng sinasabi ni Sinbad ay isang pangarap na imposibleng magkatotoo. Ngumiti si Sinbad at sinabing, kaya nga gagawin ko, na ikinagulat at ikinaantig ni Drakon. Punong-puno ng determinasyon na baguhin ang mundo, inalok ni Sinbad ang grupo na samahan siya sa pagtatatag ng bagong bansa. Ang kanyang mga inspiradong salita ay nagpasiklab ng kasabikan sa kanilang mga puso. Habang pinapalibutan sila ng mga alitaptap,
Nagmistulang isang hari si Sinbad sa kanilang mga mata. Hinimok niya silang magsama-sama sa pagtupad ng kanyang pangarap. Nakaramdam si Hina ng malalim na pagnanais na sumama kay Sinbad, na tila bahagi siya ng misyon nito. Ipinaliwanag ni Sinbad na parehong mahalaga ang kapangyarihan at mga kaalyado sa pagkamit ng kanyang layunin, at hinimok ang lahat na magsama-sama para sa kanilang tagumpay. Tinanong ni Vitel si Sinbad kung tunay niyang nais silang makasama bilang mga kasamahan. Lumapit si Sinbad at kinumpirma ang kanyang sinseridad. Sumang-ayon si Vitel at Mahad na sumama sa kanya. Samantala, si Jafar, na tila kumbinsido na, ay nag-alok ng pakikipagkamay kay Sinbad. Nag-alinlangan si Sinbad ngunit sa huli tinanggap ito, ngunit agad siyang tinaksilan ni Jafar, na sinugatan ng kanyang palad gamit ang kutsilyo. Hindi mo ako madidiktahan, sabi ni Jafar, sa kabila ng pagtataksil ni Jafar, na natiling kalmado at hindi nagpaapekto si Sinbad. Mahigpit niyang ipinahayag na sasama pa rin si Jafar sa kanyang grupo, gaano man ito tumutol. Biglang nagsimulang sumigaw sa sakit sina Jafar at ang kanyang mga kasama habang lumalabas ang madidilim na langaw mula sa kanilang mga bibig. Nabuo ang isang purple orb sa ere, na ikinagulat ng lahat. Habang pinapanood ito ni Phone sa pamamagitan ng kanyang orb, sinabi niya sa isang tauhan na nagsimula na ang proseso. Binalaan ni Valefor si Sinbad na isang delikadong halimaw ang mabubuo mula sa orb kung hindi ito agad sisirain. Pinayuhan niya si Sinbad na gamitin ang kapangyarihan ni Baal upang sirain ito. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Sinbad. Tinangka ni Drakan na barilin ang orb ngunit pinigilan siya ni Sinbad, na sinabing poprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan anuman ang mangyari. Pinagsabihan siya ni Drakan na ang pag-aalinlangan ay maaaring magbunsod ng pagkabuhay ng halimaw, ngunit iginiit ni Sinbad na mahalaga ang kanilang pagkakaisa para baguhin ang mundo. Nang mabuo ang halimaw, naitanong ni Hina kung tao o hayop ba ito. Sinagot ni Sinbad, hindi sila tao o halimaw, sila'y mga kasamahan natin. Muntik nang tamaan ng halimaw ang grupo gamit ang naglalakihang braso nito, na nagdulot ng matinding pagkawasak. Tinapon si Sinbad sa isang pader ng halimaw, at nagpa siya si Drakan na walang epekto ang kanyang baril. Hinimok niya si Sinbad na gamitin ang kapangyarihan ni Baal, ngunit iminungkahi ni Valefor na sirain ang core ng halimaw upang may salba sina Jafar at ang iba pa. Inatake ng halimaw si Hina, ngunit nagawa niyang depensahan ang sarili gamit ang kanyang tungkod. Umakyat si Drakan sa likod ng halimaw upang saksakin ito ngunit siya'y itinapon nito. Agad na sinunggaban ni Sinbad ang pagkakataong putulin ang isa sa mga braso ng halimaw. Nang handa na siyang sugurin ito gamit ang kidlat, bigla niyang iniwasan ang umaatake nitong braso at nabitawan ang kanyang espada. Nahuli ng halimaw ang espada at idinikit muli ang nawalang braso, ipinapakita ang kakayahan nitong mag-regenerate. Biglang lumitaw si Phone sa palad ng halimaw, hawak-hawak ang espada ni Sinbad. Tinukso niya si Sinbad, sinasabing wala itong kapangyarihan nang wala ang espada. Nagulat si Drakan na makita si Phone, iniisip na patay na ito matapos gawing Russian doll ng mahiwagang kapangyarihan. Tinangka niyang sugurin si Phone, ngunit mabilis itong tumakas papunta sa isang platform. Ipinahayag ni Phone na ang kanyang tunay na katawan ay nasa Paravia, kung saan siya naglilingkod bilang isang magician para kay Lieutenant General Barabaroa, nakatatandang kapatid ni Drakan. Laking gulat ni Drakan sa revelasyon na ito, ipinaalam ni Phone na itinaas na ang ranggo ni Drakan sa lieutenant, ngunit itinuring na patay na siya sa mata ng hukbo dahil sa kabiguan niyang hulihin si Sinbad at sakupin ang unang dungeon. Habang papalapit ang halimaw upang atakehin si Drakan, sumugod si Hina at iniligtas siya mula sa panganib. Sinuri ni Sinbad si Drakan upang matiyak na ligtas ito, habang si Hina ay humarap sa halimaw. Sinalubong ng halimaw si Hina at sinunggaban ito, muling tinukso ni Phone si Sinbad dahil hindi pa nito winasak ang halimaw. Sa kabila ng panganib, kinuha ni Sinbad ang tungkod ni Hina at ipinangako na walang maiiwan. Tumalon siya papunta sa halimaw ngunit agad siyang itinapon nito sa lupa. Habang pinipiga ng halimaw si Hina, nakita ni Hina ang determinasyon ni Sinbad na iligtas siya. Doon niya napagtanto na lagi siyang tumatakas sa mga hamon, ngunit ngayon, handa na siyang harapin ito. Sa lahat ng gulat, nagawa ni Hina na makawala mula sa pagkakahawak ng halimaw at durugin ang braso nito gamit ang buong lakas. Kinuha niya ang kanyang tungkod at ipinahayag na si Sinbad ay isang vessel ng hari, isang tunay na lider. Sinabi niya kay Sinbad na iwan sa kanya ang halimaw dahil siya lamang ang makakaharap nito ng isa-isa. Pumayag si Sinbad at gumamit ng patalim upang guluhin ang halimaw, paikot-ikot na parang langaw. Habang dinidistract ni Sinbad ang halimaw, naghanda si Hina na pabagsakin ito gamit ang isang makapangyarihang hampas.
Ngunit, sa galit ni Fawn dahil sa pag-iwas ni Sinbad sa kanyang mga bitag, ginapos niya ang mga binti nito, na nag-iwan kay Sinbad na walang depensa laban sa atake ng halimaw. Sa kabila ng sitwasyon, tiniyak ni Sinbad na manatili sila sa kanilang plano at tapusin ang halimaw sa isang malakas na hampas. Habang pinipiga ng halimaw si Sinbad, napasigaw siya sa sakit. Tinukso siya ni Fawn, sinasabing ang kabaitan niya ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang mukhang wala ng pag-asa, biglang sumugod si Drakon at sinaksak ang halimaw sa ulo, pinalalaya si Sinbad. Laking gulat ng lahat sa aksyon ni Drakon, tiningnan niya si Fawn at sinabing dati, naniniwala siyang karangalan ng mamatay para sa bansa, ngunit ngayon, determinado na siyang protektahan ng iba, lalo na ang kanyang kapatid na babae. Hinamon ni Drakon ang kanyang nakatatandang kapatid na si Barbarossa Roa at ipinangakong lalabas ng dungeon upang harapin ito sa Pavia. Tumalon siya mula sa halimaw at sumigaw sa tatlong kasamahan niyang nakulong sa loob ng halimaw na huwag padala sa kontrol ni Fawn. Sumugod siya muli sa halimaw ngunit agad siyang pinukpok nito sa lupa. Sa kabila ng pinsala, tumayo si Drakon at muling umatake, kasama si Sinbad. Nagpatuloy ang laban, parehong hawak ang ulo ng halimaw. Bigla, nagliwanag ng maliwanag ang tungkod ni Hina, at humingi siya ng paumanhin sa paghihintay ng lahat. Ipinahayag niya na ang sandata niya ay ang unang lance ng kanilang IMU clan. Sinabi niyang hindi na siya natatakot at maaari na niyang tapusin ang laban. Inihagis niya ang lance patungo sa core ng halimaw, tinarakan ito ng direkta. Agad na nagsimulang maghiwa-hiwalay ang purple fluid na bumubuo sa halimaw. Galit na galit si Fawn sa pagkatalo ng kanyang nilalang at sumugod, ngunit pinatahimik siya ni Sinbad gamit ang kanyang patalim, dahilan upang maglaho si Fawn at iwan ang espada ni Sinbad. Kinuha ito ni Sinbad habang ang tatlong kasamahan na nakulong sa loob ng halimaw, sina Jafar, Vatel, at Mahad, ay malaya na ngunit walang malay. Sinuri ni Drakon si Jafar at naluwagan nang makita itong ligtas. Nang magising ang tatlo, pinasalamatan ni Vatel si Sinbad sa pagliligtas sa kanila. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, nagsimulang lumabas ang itim na mga langaw mula sa katawan ni Jafar, senyales na muling mabubuhay ang halimaw. Sa pamamagitan ng isang mahiwagang boses, ipinaliwanag ni Fawn na ginamit niya ang katawan ni Jafar bilang core ng halimaw, at siya mismo ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Sinabi ni Fawn na upang tuluyang talunin ang halimaw, kailangan nilang isakripisyo si Jafar. Habang naguguluhan ang lahat kung ano ang susunod na gagawin, kinuha ni Sinbad ang kanyang espada at lumapit kay Jafar. Tinawag siya ni Drakon at nagtanong kung ano ang balak niyang gawin. Walang pag-aalinlangan, isinuksok ni Sinbad ang kamay niya sa katawan ni Jafar, kung saan nagmumula ang mga langaw. Nagulat si Valefor, na ngayon ay nasa anyo ng isang maliit na pusa, at binalaan si Sinbad na hindi kakayanin ng katawan niyang tao ang strain ng pagkuha kay Jafar mula sa loob ng halimaw. Ngunit itinuloy pa rin ni Sinbad, napaungol siya sa sakit habang tila nag-aapoy ang kanyang kamay. Bigla siyang nahulog sa isang vision kung saan nakita niya ang iba't ibang mga alaala na hindi niya maintindihan. Nagpakita si Baal at ipinaliwanag na ang mga alaala ay mula kay Jafar. Ipinakita niya kay Sinbad ang kaloob-loobang kamalayan ni Jafar, kung saan nakita niya itong naglalakad, naiwan ang pulang bakas ng kanyang mga paa habang umiiyak at naghahanap ng kanyang mga magulang. Isang madilim na bersyon ni Jafar ang lumitaw at sinermonan siya, sinasabing wala silang tahanan na babalikan. Ipinaalala nito kay Jafar ang karumal-dumal na ginawa nilang pagtatapos sa kanilang mga magulang, na sinabing kinakailangan iyon para mabuhay sila. Lubos na nalungkot si Jafar habang naalala ang dagwang espada at ang boses ng isang tao na nag-utos sa kanya na gawin ang krimen. Habang pinapanood ni Sinbad ang mga alaala, naunawaan niya ang lalim ng sakit ni Jafar. Lumapit siya sa batang Jafar at tinanggap ang parehong bersyon niya, ang umiiyak na bata at ang madilim na bersyon. Sinabi ni Sinbad na tinatanggap niya sila pareho at magiging tahanan niya si Jafar, magbibigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay. Hinimok ni Sinbad si Jafar na harapin ang kanyang katotohanan at tiniyak sa kanya na magiging ligtas siya sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa dungeon, nagsimulang magliwanag ang espada ni Sinbad habang pinapanatili niya ang kamay sa loob ni Jafar, na tumatangging hayaan itong mamatay. Naglabas pa rin ng mga langaw ang katawan ni Jafar, ngunit nagsimulang magliwanag ng bughaw ang kanyang katawan. Tinawag ni Sinbad ang kapangyarihan ng kidlat mula kay Baal, na tumama sa kanilang dalawa, dahilan upang mas mabilis na maglaho ang mga langaw. Mahigpit na niyakap ni Sinbad si Jafar, sabay sigaw, "Hindi kita bibitawan. Huwag kang mamatay." Sa huli, nagsanib ang dalawang bersyon ni Jafar, ang madilim at ang inosenteng bata, sa isang buo at maayos na Jafar.
Nagmulat ng mata si Jafar at nakita si Sinbad na nakangiti sa kanya. Tumindi ang kidlat, tuluyang winasak ang halimaw, at nagdulot ng pagkabasag ng mga orb ni Phone. Nang maglaho ang kidlat, hawak pa rin ni Sinbad si Jafar. Tinanong niya kung buhay pa ito, bagaman hindi gumagalaw si Jafar, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at marahang sinabi, "Oo." Ngumiti si Sinbad sa narinig, nagtipon ang lahat sa paligid nila. Pinalo ni Hina sa ulo si Sinbad bilang pagbati, habang si Drakan naman ay pinagsabihan siya dahil sa pagiging pabaya. Sa kabila ng lahat, nagtawanan silang lahat, si Valefor, na nasaksihan kung paano iniligtas ni Sinbad si Jafar mula sa kadiliman, ay labis na humanga. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo mula sa pagiging maliit na pusa. Tinanong niya kung sino sa kanila ang pipiliin bilang hari. Si Hina ang unang nagsalita, hinihimok si Sinbad na pangunahan sila. Nginitian siya ng lahat bilang pagkilala sa kanya bilang kanilang hari. Pati si Drakan, sa unang pagkakataon, ay ngumiti kay Sinbad at walang pagtutol na lumuhad kasama ng iba. Tinanggap ni Sinbad ang pagkilala ni Valefor at nakamit ang kanyang kapangyarihan. Biglang naglaho ang dungeon, iniwan sila ng mga kayamanan at sinamahan ng mga mamamayan ng Imak. Tinulungan ng mga taga-Imak ang grupo sa pagkuha ng mga kayamanan habang nag-usap si Sinbad at ang pinuno ng nayon. Nilapitan ni Hina ang kanyang ama, handang magpaliwanag, ngunit ngumiti lang ito at sinabing oras na upang bumalik sila sa nayon para sa coming-of-age ceremony ni Hina. Habang nagbabalak ng umalis si Drakan, pinigilan siya ni Sinbad. Bagaman tinanggap ni Drakan na pansamantala lang ang kanilang alyansa sa loob ng dungeon, sinabi niyang babalik siya sa kabisera upang protektahan ang isang mahalagang tao, kahit na delikado. Humanga si Sinbad sa tapang ni Drakan at nagpaalam dito ng maayos. Binalaan ni Drakan si Sinbad na maaaring hindi na magtagpo ang kanilang mga landas. Pinangunahan ni Sinbad ang grupo pabalik sa nayon kasama ang kanilang mga kayamanan. Idinaos ang ritual ni Hina bilang mandirigma, at binigyan siya ng tungkod na gawa sa pangil at sungay ng rampaging unicorn, na nagbigay sa kanya ng bagong pangalan, Hina-Ho-Ho. Sinimulan na ang kasiyahan, puno ng sayawan at inuman. Habang pinapanood ni Jafar ang pagdiriwang mula sa malayo, lumapit si Sinbad dala ang inumin at naganyaya sa kanya na sumali. Dumating din ang iba pang mga kasamahan, at sama-sama silang nagdiwang. Kinabukasan, matapos ang isang pagpupulong, napirmahan ni Sinbad ang isang opisyal na kontrata para sa monopolyo ng mga trade route ng Imak. Mula rito, kumalat sa buong mundo ang pangalan ni Sinbad, hindi lamang bilang isang adventurer, kundi pati na rin bilang isang trader. Nagsimula nang makilala ang kanyang fleet bilang mga Syria trade ships, na naging tanyag sa kalakalan. Sumama sa kanya sina Jafar at Hina-Ho-Ho bilang mga kasamahan. Pagkalipas ng 2 taon ng paglalakbay, narating ni Sinbad at ng kanyang mga kasama ang kanilang susunod na destinasyon para palawakin ang kanilang kalakalan. Si Sinbad, na ngayon ay bihis na bihis bilang kapitan at may bagong gupit, ay nagpakita ng pagbabago at mas lamaking personalidad. Habang naglalakbay sila, narating nila ang isang mountain pass. Sabi ni Hina-Ho-Ho, batay sa kanilang mapa, kailangan nilang tumawid dito ng paakyat upang makarating sa Seson Kingdom. Ipinaliwanag ni Jafar na ang Seson ay kilala sa kanilang mataas na kalidad ng mga metal ngunit na natiling isolated sa loob ng mahabang panahon. Hindi napigilan ni Sinbad ang kanyang excitement at agad na nagpahayag ng kanyang pagkasabik na tuklasin ang mahiwagang kaharian. Sa kanilang paglalakbay patawid ng bundok, narating nila ang tuktok at napahanga sa tanawin ng magnificent Seson Kingdom. Pagpasok nila sa gate, namangha ang lahat sa loob ng kaharian. Ipinaliwanag ni Sinbad na ang Seson ay isang maliit na bansa na itinayo sa base ng isang mataas na bundok. Ang mga tao rito ay taimtim na sumusunod sa mga aral ng lumang Diyos at itinigil ang ugnayan sa labas ng mundo, kaya tinawag din itong Land of Purity. Ayon pa kay Sinbad, isa sa kanilang mga turo ay tanging isang Night King lamang ang maaaring gumamit ng kapangyarihan ng isang jinn. Habang naglalakad sila, namataan nila ang mga tao ng Seson na nakasuot ng magagarbong kasuotan at kumikinang na alahas. Sinimulan na ni Sinbad at ng kanyang grupo ang pagtuklas sa kaharian, puno ng pag-asa na madadala ang Seson sa kanilang layunin ng kalakalan at pagkakaisa. Si Jafar ay namangha sa kaharian ng Seson at sinabi na kailangan nilang makuha ang kasunduang pangkalakalan kahit anong mangyari. Ngunit agad nilang napansin na umiiwas ang mga mamamayan sa kanila, ayaw makipag-usap sa mga dayuhan. Lumapit sa kanila ang isang Seson Knight at ipinaliwanag na mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipag-usap ng mga taga-Seson sa mga dayuhan. Inanyayahan sila ng sundalo na sumama sa kanya upang makipagkita sa head merchant.
Nang makipagpulong sila sa head merchant, umaasa silang maitatag ang trade route. Ngunit tumanggi ang merchant at sinabi na wala silang intensyon na makipagkalakalan sa ibang bansa. Biglang sumingit si Jafar at binanggit ang mga produktong ipinadala sa Rime Empire. Ipinaliwanag ng merchant na ang pagpapadala sa Rime ay hindi kalakalan, kundi isang tanda ng pagpapalakas ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Iginiit ng merchant na ang mga likas yaman ng Seson ay biyaya mula sa kanilang mga Diyos at hindi para sa tubo o kalakalan sa mga banyaga. Binalaan sila nitong umalis kung naintindihan na nila ang patakaran. Bagaman dismayado si Jafar at gustong makipagtalo, pinigilan siya ni Sinbad. Tinanong ni Sinbad kung paano siya makakapagtatag ng magiliw na ugnayan sa Seson, hindi bilang isang trader kundi bilang isang taos-pusong individual na nais maunawaan ang kanilang kultura. Nasorpresa ang merchant sa tanong na iyon. Ipinaliwanag ng merchant na bukas ang Seson sa mga taong may katulad na pananaw at iminungkahi niyang makipagkita sila sa Seson Knights, lalo na sa Night King Darius, ang pinakamahalagang pinuno sa kanila. Matapos ang pag-uusap, nagpa siya ang grupo na maghapunan. Napansin ni Hina na walang tao sa lugar, iminungkahi ni Jafar na baka sinadyang walang tao upang maiwasan ang interaksyon sa mga dayuhan. Biglang lumapit ang isang batang lalaki na nagngangalang Mistress at inanyayahan silang sumama sa kanyang mesa. Ipinakilala ni Mistress ang sarili bilang anak ng kasalukuyang Night King na si Darius. Tinanong ni Jafar kung bakit nais nilang makipag-usap. Ikinwento ni Mistress kay Sinbad ang mahigpit na mga doktrina ng Seson. Bilang apprentice knight, mahigpit ang mga patakarang sinusunod niya. Sinabi niya na ang kanyang ama, na alam ang kanyang pagkamausisa sa mundo sa labas ng Seson, ay binalaan siyang sumunod sa mga alituntunin. Ipinayo rin ng kanyang ama na maging mabuting halimbawa para sa kanyang nakababatang kapatid dahil malapit na itong sumali sa order bilang knight. Ngunit dahil sa mga paghihigpit, ipinahayag ni Mistress ang kanyang pagka-frustrate sa mga patakaran at ang kanyang pagtutol sa ideyang gugugulin niya ang kanyang buong buhay na nakahiwalay sa bundok. Nabigla ang kanyang nakababatang kapatid sa revelasyon na iyon. Nang malaman ito ng kanilang ama, sinampal si Mistress upang itama ang kanyang asal. Ngunit lalo pang nasabik si Mistress na malaman ang tungkol sa mundo sa labas, na siyang dahilan kung bakit lumapit siya kay Sinbad. Ngumiti si Sinbad at ipinakilala ang sarili bilang pinuno ng Syria Corp at isa sa mga dungeon conqueror. Hindi pamilyar si Mistress sa salitang iyon, kaya't iniabot ni Sinbad ang isang scroll na naglalaman ng lahat ng kanyang pakikipagsapalaran. Dagdag pa rito, itinaas ni Sinbad ang kanyang espada, na naglabas ng kidlat, at ipinahayag na siya ay isang taong naglayag sa mga dagat, sumiikop sa mga dungeon, at nakakuha ng mga kapangyarihang espiritual. Namangha si Mistress sa mga kwento ni Sinbad at napagtantong halos magkasing edad lang pala sila. Inamin ni Mistress na walang katulad ni Sinbad sa kanilang bansa, na nakatali sa mga mahihigpit na alituntunin. Tinanong ni Sinbad kung ayaw ba niya sa kanilang bansa. Ipinahayag ni Mistress ang kanyang pagnanais para sa kalayaan at ang pangarap niyang galugarin ang mundo. Sa puntong iyon, lumuhad si Mistress at nagmakaawa sa kanila na isama siya sa kanilang paglalakbay. Bagaman bukas si Jafar sa ideya, ipinaalala niyang ang dahilan ng kanilang pagpunta ay upang makipagkalakalan sa Seson. Naramdaman ni Sinbad na may tao sa kanilang paligid at inutusan ang taong nagmamatsyag na lumabas. Lumitaw ang nakababatang kapatid ni Mistress, si Spartos. Tinanong ni Mistress kung bakit naroon si Spartos, ipinaliwanag ni Spartos na iginagalang niya ang kanyang kapatid at nakiusap na manatili ito sa Seson upang ipagpatuloy ang legacy ng kanilang ama bilang Night King. Sa kabila ng pagsusumamo ng kapatid, sinabi ni Mistress na aalis siya. Sumang-ayon si Sinbad na isasama si Mistress, ngunit iginiit niyang ayusin muna nito ang mga usapin sa kanyang pamilya. Pumayag si Mistress, kinikilala na bilang isang Seson Knight, nararapat na umalis siya ng maayos at ayon sa patakaran. Kinabukasan, tinanong ni Jafar si Sinbad tungkol sa kalagayan ni Mistress. Bagaman hindi sigurado si Sinbad, umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Bigla namang lumitaw si Yunen, na ikinagulat ni Sinbad. Agad na tinanong ni Jafar kung sino si Yunen, kaya ipinaliwanag ni Sinbad ang kanilang unang pagkikita sa Baal's Dungeon. Tumawa si Yunen, ipinapakita na alam niya ang tungkol sa kapangyarihang nakuha ni Sinbad mula sa isa pang jin, na siyang ikinatuwa ni Sinbad. Ngumiti si Sinbad at ipinahayag na alam niyang misteryoso si Yunen, at tinanong niya kung bakit ito napadpad sa Seson. Habang pinag-uusapan ni Yunen at Sinbad ang paglitaw ng mga dungeon sa buong mundo, ipinaliwanag ni Yunen na maging mga hari, royals, at makapangyarihang pinuno mula sa iba't ibang bansa ay nag-e-explore na rin ng mga dungeon upang makuha ang kapangyarihan ng mga jin.
Binanggit niya ang mga bansa tulad ng Rime Empire, Ca Empire, at maging ang mga mas maliliit na lugar tulad ng Emira at Hela na kasali na rin sa paghahanap ng kapangyarihan. Naitanong ni Jafar kung mayroon na bang conquer sa Season. Kinumpirma ito ni Yunan at sinabi na ang Night King Darius ang pinakamatibay at makapangyarihan sa kanilang bansa. Tinanong ni Yunan si Sinbad kung paano niya balak talunin ang iba pang mga conquer. Ipinaliwanag ni Sinbad na dumating sila sa Season upang makipagkasundo sa kalakalan, ngunit ngayong nalaman niya ang tungkol sa ibang conquer, nagiging mas interesante ang sitwasyon. Ngumiti si Yunan at nagtanong kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Darius kapag nagtagpo sila ni Sinbad. Pagkatapos, nawala si Yunan matapos pitikin ang tungkod sa lupa, na ikinagulat ni Jafar. Sinabi ni Sinbad na dapat silang maging maingat sa mga salita ni Yunan. Samantala, nagkakaroon ng labanan ang mga knight, at si Mistress ay matagumpay na tinalo ang kanyang kalaban. Namangha ang ibang mga knight dahil isa-isa niyang natalo ang mga Holy Knights. Nagtanong sila kung palagi ba siyang ganito kalakas. Tumawag si Mistress sa kanyang ama, si Darius, upang simulan ang kanilang laban, umaasang mananalo at magiging malaya. Sa gilid ng arena, nanunood si Spartos, kapatid ni Mistress. Dumating si Sinbad at ang kanyang mga kasama upang saksihan ang laban. Binanggit ni Jafar na narinig niya mula sa bantay na ang matatalo sa laban ay pupugutan ng ulo. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Mistress at Night King Darius. Sumugod si Mistress gamit ang kanyang lance at sunod-sunod na umatake ng buong bilis. Ngunit walang kahirap-hirap na nablock ni Darius ang lahat ng atake niya. Ipinagmamalaki ni Mistress na ginagamit niya ng mahusay ang mga itinuro ng kanyang ama. Sa kabila ng kahusayan ni Darius, nagulat ito sa bilis ng mga thrust ni Mistress na nagpuwersa sa kanya na umiwas. Pinuri ni Sinbad at ng kanyang mga kasama ang galing ni Mistress. Sa wakas, nagsalita si Darius, kinikilala ang lakas ng anak ngunit sinabing maliit pa rin ang kanyang mga atake. Sa galit, muling sumugod si Mistress, ngunit inilabas ni Darius ang kapangyarihan ng kanyang djinn. Nang tamaan ng lance ni Mistress ang shield ni Darius, agad siyang itinapon sa pader. Namangha ang mga knight sa makapangyarihang kapangyarihan ni Darius. Ngunit hindi pa tapos si Mistress, tumayo siya at sinabing pamilyar sa kanya ang kapangyarihan ng kanyang ama. Nagpatuloy si Mistress sa pagsugod ngunit hindi pa rin niya matagos ang shield ni Darius. Hindi siya sumuko at inihagis ang kanyang lance kay Darius, ngunit madali itong nablock. Sinubukan niyang suntukin si Darius, ngunit isang force shield ang pumihil dito. Sinabi ni Darius na wala ng epekto ang mga trick ni Mistress at kailangan nitong maranasan ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Muli, itinapon si Mistress sa pader, habang papalapit si Darius sa anak, tinanong niya ito kung umabot na ba siya sa kanyang hangganan. Pumikit si Mistress, tila nawawalan na ng pag-asa, sinabi ni Darius na bilang paggalang, gagawin niyang mabilis at walang sakit ang paghatol. Sumigaw si Spartos, tinawag ang kanyang kapatid habang itinaas ni Darius ang kanyang sibat upang tapusin si Mistress. Bago maituloy ni Darius ang hampas, sumigaw si Sinbad at sinabing tumigil siya. Lahat ng mata ay nakatuon kay Sinbad, ipinaliwanag ni Darius na ang laban ay isang sacred battle na bahagi ng kanilang doktrina at hindi niya nais na may dayuhang makialam. Tumugon si Sinbad at tinanong kung talagang banal nga ba ang laban at kung ang sibat ba ay tunay na kapangyarihan ng Diyos, tulad ng sinasabing nakuha ni Darius matapos niyang sakupin ang Legendary Tower. Naguluhan si Darius sa tanong ni Sinbad, ipinaliwanag ni Sinbad na bagaman maaaring nakuha ni Darius ang kapangyarihan sa sarili niyang pagsusumikap, hindi iyon isang bagay na ipinagkakaloob ng isang Diyos. Sinabi niya na sino mang tao na makakasakop ng dungeon ay maaaring magkaroon ng kapangyarihang iyon, kaya't walang kaugnayan ito sa kanilang doktrina. Namangha ang mga knight sa kanilang narinig, habang sinubukan ni Mistress na tumakas patagilid. Galit na tinanong ni Darius kung sino si Sinbad para magsalita ng ganoon katapang. Ipinakilala ni Sinbad ang sarili bilang isang trader at conqueror na katulad ni Darius. Nag-alok siya ng isang duel, kung manalo si Darius, maaari siyang gawin anuman kay Sinbad. Tinanong ni Darius kung ano ang hiling ni Sinbad kung siya ang manalo. Sinabi ni Sinbad na nais niyang isama si Mistress at papirmahin si Darius ng kasunduan sa kalakalan para sa kanyang korporasyon. Sumagot si Darius na si Mistress ay isang apprentice knight na natalo na sa isang sacred battle, at ang kanyang paghatol ay iaabot mamaya. Ngunit dahil maaaring makaapekto sa buong bansa ang alok ni Sinbad, tinanggap ni Darius ang hamon. Sinubukan ni Mistress na pigilan si Sinbad ngunit natamba siya dahil sa kanyang mga sugat. Binalaan niya si Sinbad na ang depensa ni Darius ay hindi matatalo, anumang atake ay babalik ng mas malakas. Sa kabila ng babala,
Kalmado si Sinbad, pinayuhan ni Jafar si Mistress na wala nang makakapigil kay Sinbad sa puntong ito. Bagaman nag-aalangan, iminungkahi ni Hina na pagkatiwalaan si Sinbad, sinabing maaaring bahagi ng estratehiya ni Sinbad ang pagiging matapang upang mapuko si Darius. Sumugod si Sinbad kay Darius at umatake gamit ang kanyang espada. Madali itong na-block ni Darius, at agad siyang nag-counterattack, dahilan upang mawalan ng balanse si Sinbad. Itinaas ni Darius ang kanyang sibat at ipinahayag na siya naman ang aatake. Sumugod siya kay Sinbad, ngunit mabilis na umiwas si Sinbad at gumanti gamit ang kidlat mula sa kanyang espada. Bagaman na-deflect ito ng shield ni Darius, nagawa pa rin ni Sinbad na pigilan ang rebound. Lumapit muli si Sinbad para sa isa pang atake, ngunit mabilis na naghanda si Darius ng panibagong shield para depensahan ang sarili. Nagkaroon ng matinding sagupaan, ngunit itinulak pabalik si Sinbad. Bagaman kinilala ni Sinbad ang lakas ni Darius, binanggit niya na mayroon siyang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Sinabi niya na ipapakita niya kay Darius ang buong anyo ng kanyang kapangyarihan. Nagsimulang lumiwanag ang espada ni Sinbad habang lumalaki ang kanyang mga kalamnan. Lumitaw ang mga kaliskis sa kanyang balikat, nanap-unit ang kanyang damit at naging bahagi ng isang armor. Nag-chant si Sinbad at inanyayahan ang kanyang jinn na manahan sa kanyang katawan, ito ang tinatawag na full-body jinn equip. Namangha ang lahat sa bagong anyo ni Sinbad habang nagningning siya sa liwanag. Ipinaliwanag niya na sa estado na ito, balot siya ng kapangyarihan ng jinn at nagiging parang demonyo, na nagpapahintulot sa kanya na ilabas ang buong kapangyarihan ng kanyang jinn. Nasindak si Darius sa nakikita niyang kapangyarihan. Sinabi ni Sinbad na gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kakayahan ni Darius. Itinaas ni Sinbad ang kanyang espada at nagsummon ng malaking bowl ang kidlat, na bumagsak kay Darius. Itinaas ni Darius ang kanyang sibat upang lumikha ng shield, ngunit naramdaman niyang nasa ibang antas ang kapangyarihang ito. Napagtanto ni Sinbad na sapat na iyon, kaya't tumigil siya sa pag-atake at dinampot si Darius, sabay lumipad sa ere at dumaan sa kisame ng kastilyo gamit ang isang protektibong shield. Nang magkamalay si Darius, nakita niyang hawak siya ni Sinbad habang nakalutang sila sa kalangitan. Sinabi ni Sinbad na tama ang hinala niya, ang shield ni Darius ay parang buong katawan na barrier. Itinaas ni Darius ang sibat, handang lumaban muli, ngunit pinayuhan siya ni Sinbad na huwag nang magpumilit. Ipinunto ni Sinbad na kahit sa kasalukuyang antas ng kanyang kapangyarihan, madali niyang masisira ang depensa ni Darius. Bagaman galit, nagdesisyon si Darius na huwag nang tumutol. Ibinagsak ni Sinbad ang barrier ni Darius sa lupa, nagdulot ng malakas na impact, ngunit ligtas pa rin si Darius. Pinuri ni Sinbad si Darius, sinabing malakas ang barrier nito dahil nakayanan nito ang kanyang kidlat at ang pagbagsak mula sa taas. Tumayo si Darius at sinabing huwag siyang patagilan ni Sinbad at huwag umasta na parang tapos na ang laban. Tumugon si Sinbad na ipinakita na niya ang pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan, ngunit kung hindi iyon sapat, magpapakita pa siya ng higit pa. Itinuro ni Sinbad ang kanyang espada sa isang bundok at nagpakawala ng napakalaking bolt ng kidlat, na nagdulot ng nakakasilaw na pagsabog. Nang maglaho ang liwanag, isang malaking bahagi ng bundok ang nawasak. Habang bumababa ang hangin, napansin nila na hindi lang isang bundok, kundi pati ang ibang mga bundok sa paligid ay nawalan ng tuktok. Tinanong ni Sinbad si Darius kung nauunawaan na niya ngayon, sinabing kaya niyang puksain ang buong season kung gugustuhin niya, at hindi siya kayang talunin ni Darius. Nasa pagkagulat pa rin si Darius, hindi makapaniwalang pareho silang mga conqueror. Tinanong ni Darius kung sino talaga si Sinbad at ano ang pakay niya sa kanilang bansa. Ipinaliwanag ni Sinbad na nais niyang magtatag ng trade route at makipag-ugnayan sa season ng pantay-pantay. Inamin niyang sinadya niya ang paghahamon upang magkaroon sila ng pagkakataong makipag-usap. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kawalang galang at ipinunto na ang pagdami ng mga dungeon ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Hinimok ni Sinbad ang pagkakaroon ng isang mundo na puno ng pagtanggap at pagkakaisa. Bagaman nagduda si Darius sa posibilidad na makamit ang ganoong pangarap, buo ang paniniwala ni Sinbad sa kanyang mithiin, nais niyang magtayo ng sarili niyang bansa at maging isang hari na magtataguyod ng pagkakaintindihan sa pagitan ng mga bansa. Inimbitahan ni Sinbad si Darius na sumama sa kanya sa hangaring ito. Nagpakumbaba si Darius at ibinaba ang kanyang sibat bago lumuhad sa harap ni Sinbad. Ibinahagi ni Darius ang isang alamat mula sa kanilang doktrina. Ayon sa alamat, may mga taong dumating mula sa malalayong lugar at nagdala ng kapangyarihan ng isang Diyos upang wakasan ang mga digmaan sa mundo.
Ang Diyos na ito ay isang makapangyarihang hari na nagpuksa ng mga sigalot gamit ang isang espesyal na sandata at lumikha ng isang mundong puno ng kapayapaan. Siya ang naging unang hari na itinuring na parang Diyos. Tinanong ni Sinbad kung ano ang pangalan ng haring iyon, ngunit sinabi ni Darius na matagal nang nakalimutan ito. Pagbalik nila sa kastilyo, gumawa ng dramatic entrance sina Sinbad at Darius, sinamahan ng isang malakas na kidlat na nakakuha ng atensyon ng mga knight. Nang tanungin ang resulta ng kanilang laban, sinabi ni Sinbad na tabla ang laban. Ipinaliwanag niya na pareho silang may kapangyarihan mula sa Legendary Tower, kaya't wala nang saysay na ipagpatuloy pa ang laban. Isang knight ang nagtanong kung paano nagkaroon si Sinbad ng isang divine power na para lamang sa Night King ng Sison. Ipinaliwanag ni Darius na ayon sa kanilang alamat, ang paglitaw ng Legendary Tower ay hudyat ng global na pagbabago at si Sinbad ay napili ng parehong Diyos upang protektahan ang mundo. Tinanggap ng mga knight si Sinbad bilang kanilang kaalyado at apostol ng Diyos. Sumama sila sa desisyon ni Darius na kilalanin si Sinbad. Sa wakas, sumali si Mistras sa grupo ni Sinbad, matapos aprobahan ni Darius ang desisyon. Habang nagdiriwang sila, inamin ni Sinbad kay Jafar na kinakabahan siya sa lahat ng ito, ngunit natutuwa siyang naging maayos ang lahat. Nilapitan ni Mistras si Sinbad at humingi ng paumanhin sa kanyang naging abala. Tinanong siya ni Sinbad kung handa na siyang umalis, at inamin ni Mistras na sabik siya ngunit kinakabahan din. Ipinaliwanag ni Sinbad na kailangan nilang bumuo ng kasunduan sa kalakalan, at tutulong si Mistras sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga mamamayan ng Sison. Sa wakas, nakita ni Mistras ang dagat sa unang pagkakataon. Ipinahayag niya kay Sinbad na dati, natatakot siyang baka mabaygo ang mundo sa kanyang mga inaasahan. Ngunit ngayon, hindi na niya iyon nararamdaman, nagnanais na siyang matuto pa tungkol sa mundo. Tinanong niya si Sinbad kung saan sila susunod na pupunta, at nangako siyang susunod sa kanya hanggang sa dulo ng mundo. Kasunod nito, tumulak ang grupo ni Sinbad patungo sa Emira Kingdom, isang maliit ngunit mahalagang bansa tulad ng Sison. Nagsimula silang maglayag patungo sa Valley of Emira, ang pinakamalaking lambak sa mundo, bukod sa Dark Continent. Kilala ang lambak na ito sa pagiging mahirap daanan, kaya't kakaunti ang mga banyagang nakakapasok. Pagdating ni Sinbad at ng kanyang grupo sa Emira Kingdom, laking gulat nila nang makita ang kaharian na itinayo sa mga bangin. Napansin nila ang mga tao na gumagamit ng mga malalaking ibon bilang transportasyon. Habang naglilibot, namangha sila nang makita ang isang higanteng ibon na may sakay na batang babae na lumilipad sa itaas. Sa kanilang pag-usisa, napansin ni Hina kung gaano kasipag ang mga kababaihan sa kaharian. Sumang-ayon si Jafar, sinabing tila magandang bansa ito para makipagkaibigan. Nang marating nila ang palasyo, sinabihan sila ng isang attendant na naghihintay na ang reyna at pinayuhan silang mag-ingat sa pagsasalita dahil hindi maganda ang mood nito. Pagpasok sa trono, lumuhad sina Sinbad at ang kanyang mga kasama bilang pagbati. Ipinakilala ni Sinbad ang sarili bilang isang trader mula sa Rum, na nagnanais makipagkalakalan sa kanilang kaharian. Hindi nagsalita ang reyna, kaya't nagtanong si Jafar kung may nasabi silang mali o nasaktan ang damdamin nito. Sa halip na sagot, tumawa ang attendant at naglakad papunta sa trono. Kinuha niya ang isang aso mula roon at inihagis ito sa kanila. Pagkatapos ay sinuot niya ang kanyang korona at ipinahayag, "Ako si Queen Mira ng Team Ira." Ipinaliwanag niyang maraming tao ang hindi gumagalang sa kanilang bansa dahil ito'y pinamumunuan ng mga kababaihan, kaya't nasanay na siyang ilagay ang mga kalalakihan sa kanilang lugar. Tinanong niya kung bakit puro lalaki ang naroon gayong nabanggit sa liham na kasama nila si Rurumo. Ipinaliwanag ni Jafar na hindi nakasama si Rurumo dahil siya'y buntis. Inis na sinabi ni Queen Mira na wala siyang interes makipag-usap sa mga lalaki dahil puro mga anak lamang ang iniisip ng mga ito, kaya't wala siyang makabuluhang pag-uusap sa kanila. Nagmakaawa si Jafar na makinig ang reyna, ngunit tumanggi ito. Tumayo si Sinbad at naglakad papunta sa reyna, ipinangako niyang hindi niya ito tataksilan, na ikinabigla ni na Jafar at Mistras. Sinabi ni Sinbad na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa reyna at sa kanyang kaharian. Hinawakan niya ang kamay at baywang ng reyna, sabay tanong kung maaari siyang pagkatiwalaan. Nabigla si Mira ngunit ngumiti pagkatapos, tinanong niya si Sinbad kung ginagamit din ba niya ang ganitong taktika sa ibang babae. Ngumiti si Sinbad at sinabing iba siya, ngunit tumugon si Mira, "Ako ang magpapasya niyan, hindi ikaw." Hinayla niya pababa si Sinbad at itinutok ang sibat sa leeg nito, sinasabing ang libangan ng mga kalalakihan ay ang manligaw ng mga babae, at ituturo niya sa kanya kung ano ang nangyayari sa mga lalaking sumusuway sa mga kababaihan sa kanilang kaharian.
Pinalibutan sila ng mga babaeng gwardya at iniutos ng reyna na dalhin sina Sinbad at ang kanyang mga kasama. Habang dinadala sila, nagsimulang kumislap ang espada ni Sinbad, na tumugma sa nagliliwanag na sibat ng reyna. Napansin ito ni Queen Mira at ngumiti, na pagtantong isa rin siyang hari na pinili ng Jinn. Kinuha niya ang espada ni Sinbad at kinilala itong hindi ordinaryong trader, ngunit sinabi niyang hindi nito binago ang katotohanang sinira nito ang kanyang mod. Iniutos ng mga gwardya na habarin ang kanilang mga damit upang tingnan kung may itinatago silang mga bagay. Iniwan silang nakapanloob at dinala sa gilid ng isang bangin, habang nakatali si Hina bilang hostage. Ipinaliwanag ng reyna na ang bangin ay tinatawag na Valley of the Dead, isang lugar kung saan wala pang nakabalik ng buhay. Itinulak sila mula sa bangin, ngunit himalang nakaligtas sila nang mahulog sila sa isang ilog sa ibaba. Napagtanto nilang kailangan nilang makahanap ng paraan para makabalik sa itaas. Pagdating ng gabi, nagising si Sinbad dahil sa kakaibang ingay at sa pakiramdam ng kung anong gumagapang sa katawan niya. Nalaman nilang napapaligiran sila ng mga ahas at mabilis silang humanap ng mataas na lugar upang makatakas. Takot na takot sina Sinbad at Mistras, ngunit pinigilan sila ni Jafar. Kinuha niya ang isang ahas, pinunit ito gamit ang kanyang kamay, at inudyukan silang kainin ito. Ipinaliwanag ni Jafar na ang ahas ay masustansya, batay sa mga natutunan niya noong siya'y nagsasanay bilang assassin. Bagaman nag-aalangan, kinain ni Sinbad at Mistras ang ahas at pinasalamatan si Jafar dahil sa kanyang kabaitan. Determinado silang makaligtas, nangolekta sila ng mga ahas para kainin, nagsindi ng apoy, at gumawa ng shelter mula sa mga dahon para sa kanilang proteksyon. Araw-araw silang nagtrabaho at nagpapahinga tuwing gabi, unti-unting nagiging bihasa sa kanilang bagong kapaligiran. Natuto silang maging komportable sa gitna ng kahirapan at tumibay ang kanilang loob. Isang umaga, may natuklasang kakaiba si Mistras, ginaisen niya sina Sinbad at Jafar upang ipakita ito, isang piraso ng sariwang karne. Laking saya nila at nagsimula silang sumayaw at magdiwang. Ngunit pinigilan sila ni Mistras, ipinunto niyang mukhang may naglagay ng karne doon at hindi ito basta pagkakataon. Pinaghinalaan niyang maaaring ito'y clue sa kanilang pagtakas. Habang nagpapaliwanag si Mistras, abala na sina Sinbad at Jafar sa pag-iihaw ng karne. Natagpuan ni Sinbad ang isang bato sa loob ng karne. Sinabi ni Jafar na ito'y isang precious stone at maaaring marami pa sa paligid. Ibinato lang ito ni Sinbad at sinabing mas mahalaga ang pagkain kaysa sa mga bato. Nalungkot si Mistras at inisip na nawalan na ng pag-asa ang kanyang mga kasama. Ngunit sinabi ni Sinbad na baka may mahalagang natuklasan sila. Hiniling ni Sinbad kay Mistras na dalhin sila sa lugar kung saan nakita ang karne. Naglakad sila dala ang mga sulo at nakarating sa isang lugar na puno ng iba't ibang klase ng karne. Napansin ni Sinbad na wala ang mga ito noong nakaraang araw. Nagtanong si Mistras kung sino ang naglalagay ng mga karne at bakit. Kinuha ni Sinbad ang isang piraso ng karne, inamoy ito, at nagsimulang matakam. Inutusan niya si Jafar na kolektahin ang lahat ng kaya nilang dalhin. Galit na pinigilan sila ni Mistras at sinabing kailangan muna nilang alamin ang katotohanan tungkol sa mga karne dahil maaaring makatulong ito sa kanilang pagtakas. Tinamaan ni Mistras si Sinbad ng isang piraso ng karne at inulit na kailangan nilang malaman kung ano talaga ang nangyayari bago mangolekta ng pagkain. Habang nagtatalo sina Sinbad at Mistras, isang malaking ibon ang biglang sumugod, ikinagulat nila ito, at kinuha ang isang piraso ng karne bago lumipad palayo. Napansin ni Jafar na ang iba pang mga ibon ay kumukuha na rin ng natitirang karne, at sa huli, wala nang natira. Napaluhod si Mistras sa pagkadismaya, iniisip na ang karne sana ay makakatulong sa kanilang pagtakas. Pinakalma siya ni Sinbad, sinabing nagawa na nilang makaligtas hanggang ngayon at tiyak na mapapaburn pa rin sila ng swerte. Kinabukasan, bumalik sila upang mangalap muli ng karne. Bigla na lamang, mas malalaking piraso ng karne ang bumagsak mula sa langit, halos patamaan sila. Ito ang pinakamalalaking piraso ng karne na nakita nila. Akala ni Mistras na wala ng pag-asa, ngunit ngumiti si Sinbad at sinabing matagal na niyang hinihintay ito ang kanilang paraan upang makatakas. Ang mga ibon ay bumalik sa kaharian at inihulog ang malalaking piraso ng karne sa isang bangin, kung saan nagsimulang mangolekta ang mga residente ng mga precious stones mula sa karne. Mula sa loob ng karne, lumabas sina Sinbad, Jafar, at Mistras, na ikinagulat ng mga residente. Nagpanik ang mga babae at nagtakbuhan, ngunit nanatiling kalmado ang mga lalaki. Nanghiram ng mga damit ang grupo upang takpan ang kanilang katawan. Napagtanto ni Jafar kung bakit gusto ni Sinbad na mag-ukit sila ng espasyo sa loob ng karne. Nalito pa rin si Mistras,
kaya ipinaliwanag ni Jafar na ang mga piraso ng karne ay sinasadya talagang ihulog sa ilalim ng lambak, kung saan may mga ahas. Kapag natakpan na ng precious stones ang karne, kinukuha ito ng mga ibon at dinadala pabalik sa kaharian. Dahil kinain nila ang karne sa ibaba, napaisip ang mga tao na baka mayroong malaking predator doon na kumakain ng lahat ng karne. Kaya, sinubukan nilang gumamit ng mas malalaking piraso na hindi agad mauubos bago dumating ang mga ibon. Sinabi ni Sinbad na napansin niya na wala siyang nakikitang mga lalaki sa kaharian, at ngayon alam niya kung nasaan sila, nagtatrabaho sila sa pangungulekta ng mga bato. Tinanong ni Jafar ang mga lalaki kung sila ba ay hindi patas na tinatrato ng mga kababaihan. Sumagot ang mga lalaki na hindi naman, ang mga babae ang gumagawa ng mabibigat na trabaho, habang sila naman ay nag-aasikaso ng mga gawaing bahay at nagpoprotekta sa tahanan. Paminsan-minsan, kumukuha sila ng mga side job tulad ng pangungulekta ng bato. Napagtanto ni Jafar na sa Emira Kingdom, baligtad ang mga tungkulin ng kalalakihan at kababaihan. Mukhang nasisiyahan naman ang mga lalaki sa kanilang pamumuhay. Napangiti si Mistress at sinabing tunay ngang malawak ang mundo. Nagdesisyon si Sinbad na dapat nilang ipakita sa Reyna na nakaligtas sila mula sa Valley of the Dead. Sa gabi, habang nagpapahinga si Queen Mira, hinahangaan niya ang vessel ni Sinbad na naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang djinn. Nagpasya siyang isuot ito bilang kwintas, bigla, lumitaw si Sinbad sa kanyang silid at pinuri ang kagandahan ng Reyna, sinabing bumalik siya mula sa Valley of the Dead para sa kanya. Ginamit ni Sinbad ang kanyang karisma upang akitin siya, ngunit mabilis niyang inalis ang kwintas mula sa leeg ng Reyna, isiniwalat ang tunay niyang intensyon, ang mabawi ang kanyang djinn. Alam ni Sinbad na itatago ng Reyna ang vessel malapit sa kanya. Galit na galit si Queen Mira sa pagtataksil ni Sinbad. Kinuha niya ang kanyang staff at ipinangako ang paghihiganti para sa kanyang kawalang galang. Inilabas niya ang kanyang full-body djinn equip, ipinapakita ang buong kapangyarihan niya. Tumugon si Sinbad, isinuot din ang kanyang djinn armor, at naganap ang isang matinding laban sa ere sa ibabaw ng kaharian. Nagpalitan sila ng lightning attacks, ngunit nagkakanselahang lahat ang kanilang mga atake. Ipinagmamalaki ng Reyna na walang silbi ang mga atake ni Sinbad dahil pareho lang nilang kinokontrol ang kidlat. Napagtanto ni Sinbad na kailangan niyang gamitin ang iba pa niyang djinn equip. Ipinaliwanag niya na dahil nasakop na niya ang maraming dungeon at nakontrol ang iba't ibang djinn, kaya niyang magpalit-palit ng djinn equip at gamitin ang kanilang natatanging mga abilidad. Nagpalit si Sinbad ng djinn equip of Valofor, na ikinatawa lamang ng Reyna, iniisip na walang epekto ang kapangyarihan nito sa kanya. Nagningning ang mga palad ni Sinbad habang naghahanda para sa kanyang susunod na galaw. Nang tanungin ng Reyna kung ano ang ginagawa niya, hindi ito sumagot at patuloy na umiwas sa bawat atake niya. Tinukso siya ng Reyna, sinasabing wala siyang kapangyarihan, ngunit biglang naglabas si Sinbad ng isang ice attack na tumama ng direkta sa Reyna. Gayunpaman, lumabas siya mula rito na walang kahit kaunting pinsala. Ipinakita ng Reyna ang kanyang djinn-equipped Cerberus, na kayang kontrolin ang tatlong elemento, yelo, kidlat, at apoy. Ipinagmamalaki niya na dahil nakontrol niya ang isang ultimate djinn na may tatlong elemento, hindi niya kailangan magpalit-palit ng djinn-equip. Sinabi niya kay Sinbad na dalawa lamang ang elemento niya, kaya't wala siyang laban. Binalot ng isang malaking atake ng apoy si Sinbad, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Tinapos ng Reyna ang laban gamit ang isang mas malaking atake ng apoy sa anyo ng mga dragon, na tumama ng direkta kay Sinbad. Sa pagkakapanalo, ipinahayag ni Queen Mira ang kanyang tagumpay. Inisip niyang wala ring pinagkaiba si Sinbad sa ibang kalalakihan at nagsimulang tumawa sa kanyang akala ay tagumpay. Huminto ang tawa ni Queen Mira nang biglang lumitaw si Sinbad sa likuran niya, ipinahayag na hindi pa siya talo. Gulat na bumaling ang Reyna at tinanong kung paano siya buhay pa. Ngumiti si Sinbad bilang sagot, ipinaliwanag ni Jafar kay Mistress na ang kapangyarihan ni Valofor, ang djinn ni Sinbad, ay hindi lamang limitado sa pagmanipula ng yelo at nyebe kundi pati na rin ang manipulasyon ng espasyo. Tinukso ng Reyna si Sinbad, sinasabing wala bang iba itong kayang gawin kundi tumakas. Nagbanta siyang gagamit ng Ultimate Annihilation Magic, pinagsasama-sama ang yelo, kidlat, at apoy upang gawing abo si Sinbad. Habang naghahanda siyang palayain ang nakamamatay na spell, biglang lumitaw muli si Sinbad sa likod niya at hinampes siya sa ulo, dahilan upang mainto ang pagcast niya ng spell. Galit na humarap ang Reyna sa kanya, binalaan siya ni Sinbad na ang ganoong kalakas na mahika ay makakasama sa kanyang kaharian. Bagaman kinilala ni Mira na tama si Sinbad, nagtataka siyang paano ito paulit-ulit na nakakapagpakita sa likuran niya, kahit hindi niya ito tinatanggalan ng tingin.
Sa inis, sumigaw siya na hindi siya magpapadikta sa isang lalaki at hinampas si Sinbad gamit ang kanyang staff. Ngunit patuloy na iniiwasan ni Sinbad ang bawat atake, lumilitaw muli sa likod niya. Habang nadadagdagan ang kanyang pagkabigo, naisip ng Reyna na para siyang nakikipaglaban sa isang nilalang mula sa ibang dimensyon. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin niya matamaan si Sinbad. Sinabi ni Sinbad na ayaw niya talagang tratuhin ng ganito ang mga kababaihan, ngunit wala siyang magagawa. Sa huli, ginamit niya ang kanyang ice magic at binalot ng yelo ang buong katawan ng Reyna, tinapos ang laban. Kinabukasan, bumalik sina Sinbad at ang kanyang grupo sa palasyo. Inalalayan sila ng isang attendant papunta sa throne room, habang nag-aalala si Mistress na maaari silang patawan ng parusa. Pinakalma siya ni Jafar at sinabing magiging maayos lang sila. Sa loob ng trono, naabutan nila si Queen Mira na nagpapamasahe habang padaskol-daskol na naghihintay sa kanilang pagdating. Binati nila ng magalang ang Reyna, ngunit binalaan sila ni Queen Mira na huwag umasa ng parusa mula sa kanya. Inamin niyang si Sinbad ang unang lalaking nakatalo sa kanya. Sumang-ayon si Sinbad at sinabing isa itong laban na hinding-hindi niya malilimutan. Nahulog naman si Mistress sa kaba, napalabas ang dugo sa ilong dahil sa tensyon ng sandali. Ipinahayag ni Queen Mira ang pakikipagtulungan ng Emira Kingdom sa Syria Trading Company ni Sinbad. Humanga siya sa mga kondisyon ng kontrata at ipinangako ang kanilang kooperasyon dahil makakabuti ito sa mga mamamayan nila. Nangako rin siyang magpapadala ng diplomat upang palakasin ang ugnayan nila. Ipinahayag ni Sinbad ang kanyang pasasalamat. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, tinanong ng Reyna si Sinbad kung bakit, sa kabila ng napakalakas niyang kapangyarihan, pinili pa rin niyang maging merchant. Intrigado siya sa tunay na layunin ni Sinbad. Inamin ni Sinbad na ang kanyang pangarap ay makabuo ng isang mundo na walang digmaan. Bilang vessel ng Jinn, hiniling niya ang suporta ng Reyna sa pag-abot sa kanyang pangarap. Bagaman nagdududa pa rin, lalo na sa mga intensyon ni Sinbad, nagtanong ang Reyna kung kasama sa pananaw ni Sinbad ang Emira Kingdom. Kinumpirma ito ni Sinbad at ipinakita ang kanyang mga alyansa sa ibang mga bansa. Ipinakilala rin niya si Mistress bilang anak ni Night King Darius mula sa Sezon. Nagpahayag ng pag-aalala ang Reyna tungkol sa posibleng pagpapalawak ng Sezon Kingdom, ngunit inisip niyang maaaring nagdesisyon si Darius na makipag-alyansa kay Sinbad matapos matalo ito, tulad ng nangyari sa kanya. Napagtanto ng Reyna ang kapangyarihan ni Sinbad at binanggit ang mga ugnayan ng Sezon sa Rime Empire. Ipinaliwanag niya na kung ang legendary sorceress ng Rime ay may nalalaman tungkol sa mga Jinn, maaaring iba ang kinalabasan ng mga pangyayari. Nagulat si Jafar sa binanggit ng Reyna at nagtanong kung sino ang tinutukoy niyang sorceress. Inakala ng Reyna na pamilyar na sina Sinbad at Jafar sa Magi, ngunit nilinaw ni Jafar na kilala lang nila ang mga sikat na personalidad tulad nina Napoleon at Rain. Ipinakilala ng Reyna ang konsepto ng isang Magi, isang makapangyarihang sorceress na nabuhay ng mahigit 200 taon. Ipinaliwanag ng Reyna na ang mga Magi ay mga mahiwagang nilalang na lumilitaw sa mga alamat sa buong mundo. Sila ay kilala bilang Actors of the King, nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan, at may kakayahang magpatawag ng mga tore o towers, kung saan nananahan ang kapangyarihan ng isang hari. Sinabi rin ng Reyna na ang mga dungeon sa buong mundo ay ang mga makasaysayang legendary towers na tinutukoy sa mga alamat. Habang nagsasalita si Queen Mira, sinimulan ni Sinbad na buuin ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isipan. Naalala niya si Yunan na may kakaibang ugali at personalidad na umaayon sa isang Magi. Tinanong ni Sinbad ang Reyna tungkol sa Magi, ipinaliwanag ni Mira na ang mga Magi ay pinagpala ng Rock, ang puwersa ng buhay sa mundo, at kinakatawan nila ang kalooban ng mundo. Humanga siya sa pangarap ni Sinbad at nagmungkahi ng alyansa, na tinanggap niya ng may tuwa. Paglabas nila ng palasyo, sinermo na ni Jafar si Sinbad dahil inilalagay daw nito sa panganib ang kanilang buhay sa bawat pagkakataong hinaharap niya ang mga pinuno, katulad ng ginawa niya kay Night King Darius ng Sezon. Ngunit ngumiti lang si Sinbad at sinabing sa huli naman ay pumapabor sa kanila ang mga bagay. Tinanong ni Mistress kung aalis na ba sila bukas, at kinumpirma ito ni Jafar. Masaya si Mistress sa oras na mayroon sila bago umalis, ngunit tinanong siya ni Sinbad kung bakit siya nasa sabik. Agad niyang itinanggi na may binabalak siya tungkol sa isang babae. Bigla silang pinutol ng isang babae na nagbigay ng papuri sa kanilang pagkaligtas mula sa Valley of the Dead. Ipinahayag niya ang paghanga ng Reyna sa kanilang katatagan. Flattered si Mistress, ngunit nainis si Sinbad sa mga pagsusumikap ni Mistress na mag-flirt. Napansin ni Jafar na tila may nakalimutan sila, at sinabi ng babae na pinakawalan na nila ang kanilang kasama.
Dumating si Hina na may kasamang grupo ng mga babae na kumakapit sa kanya. Nagpapasalamat ang mga babae sa kooperasyon niya sa kanilang research at inanyayahan siyang bumalik anumang oras. Hiyang-hiya si Hina. Iwas sa tingin ni Sinbad, tinanong siya ni Sinbad tungkol sa asawa niyang si Rurumo, at bigla na lang siyang napaiyak, ay dahil depensa ang sarili na wala siyang ginawang masama. Sa inggit, biglang nagalit si Mistress at sinumbatan si Hina dahil nag-e-enjoy daw ito habang sila'y nagsusumikap sa Valley of the Dead. Pinakalma ni Sinbad si Mistress at sinabing dapat nilang asahan ang mga mas magagandang pagkakataon sa hinaharap, kasama na ang pagbisita sa Red Light District. Sa kanilang pagkagulat, ang Red Light District sa Armetria ay nag-aalok ng malalakas na lalaki sa halip ng mga babae. Kinabukasan, nakilala nila si Park Premia, ang diplomat na kumakatawan sa alyansa nila. Napansin niyang mukhang distressed sina Sinbad at Mistress, ngunit sinabi ni Jafar na huwag na itong pansinin. Pareho silang na-trauma sa karanasan sa Red Light District at nagmakaawang makaalis kaagad. Habang naghahanda sila para sa pag-alis, ipinaliwanag ni Premia na mga ibon ang magdadala sa kanila papunta sa dock. Bagaman maikli lang ang kanilang pananatili sa Armetria, pakiramdam nila'y para itong mas matagal. Lumabas ang Reyna upang magpaalam, pabirong nagtanong kung sino ang mag-e-entertain sa kanya pagkatapos nilang umalis. Ngunit inamin niyang mamimiss niya sila, ipinahayag ni Jafar ang karangalan na makita ang Reyna, ngunit sinabi nitong ayos lang at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila. Sinabi niyang baka sa hinaharap, maalagan pa nila ang kanyang mga anak na babae. Ikinagulat ni Sinbad at ng kanyang mga kasama nang sabihin ng Reyna na mayroon siyang 7 anak na babae. Pinasalamatan ni Sinbad ang Reyna sa biyaya ng pagkakaroon ng maraming anak. Ipinaliwanag ng Reyna na karaniwan ito sa kanilang bansa. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang bunsong anak na si Pisti, isang batang babae na kumapit sa damit ni Sinbad. Binanggit ng Reyna ang husay ni Pisti sa pagkontrol ng mga higanteng ibon at ang kanyang lakas. Lumuhad si Sinbad upang makipantay sa bata, at iniabot ni Pisti sa kanya ang isang pulang balahibo. Pinayagan niyang aipatong ni Pisti ang balahibo sa kanyang ulo, pagkatapos ay binuhat niya ang bata. Ipinaliwanag ng Reyna na ang mga balahibong ito ay kumakatawan sa Rook Bird of Luck sa kanilang bansa, at nagbigay siya ng basbas para sa paglalakbay ni Sinbad. Sumakay sila sa mga higanteng ibon upang makarating sa kanilang barko sa dock, habang nagpaalam ang Reyna at nagpahayag ng pag-asa na makita ang mundong lilikhain ni Sinbad. Pagbalik sa kanilang trading agency, sinalubong si Sinbad ng kanyang mga tauhan. Humingi siya ng paumanhin sa matagal niyang pagkawala at humingi ng update tungkol kay Rurumo. Sinabi ng isang tauhan na nasa bahay si Rurumo at nasa huling buwan na ng kanyang pagbubuntis. Tinanong ni Hina kung kumusta ang kalagayan ni Rurumo at sinabing maayos naman silang mag-ina. Napagtanto ni Sinbad na may ibang nangangasiwa sa opisina sa kanyang pagkawala. Natagpuan niya si Vel na abalang-abala sa trabaho, pinuri ni Sinbad si Vel sa kanyang dedikasyon, na ikinatuwa at ikinaiyak ni Vel. Bagaman agad din siyang binigyan ni Sinbad ng karagdagang mga gawain. Sinabi ni Vel na natugunan na nila ang mga gastusin sa paglalakbay, at iminungkahi ni Sinbad na gamitin ang natitirang budget para sa isang banquet. Habang nagdiriwang, ipinakilala ni Sinbad sina Mistress at Parina bilang mga bagong miyembro ng kanilang kumpanya. Pabirong binanggit ni Sinbad na si Mistress ay single at si Parina ay may mainit na ulo, na ikinatuwa ng mga kasama. Nagtapos siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang pangarap para sa kumpanya, na maging nangungunang trading entity sa buong Rime at balang araw ay makapagtatag ng sariling bansa. Sa kanyang inspiradong pahayag, hinikayat ni Sinbad ang lahat na sama-samang tuparin ang kanilang pangarap. Nagtapos ang gabi sa masigabong palakpakan at pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan.